Nagsimula ang mga pangyayari sa isang bata na sinusubukang pakalmayan ang kanyang nakababatang kapatid sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na paprotektahan sila ng kanilang ama tulad ng biglang gumuho ang kanilang paligid. Lumitaw ang kanilang ama nakikipaglaban sa isang malaking demonyo, inutusan silang pumunta sa yungib habang itinatapon sila at pagkatapos ay ipinagpatuloy ang kanyang pakikipaglaban sa demonyo. Di nagtagal gumamit ang ama ng ilang panlilinlang upang bitag ang demonyo sa loob ng isang mahiwagang bilog ng ilang sandali bago sumugod sa kanyang mga anak. Nagtanong ang maliit na Yuan, saan tayo pupunta at ano ang halimaw na iyon? Ang kanyang ama ay tumugon na ito ay isang sayuluo na demonyo, pagkatapos ay dinala sila sa isang lugar at sinabi sa kanila na huwag magtanong ng masyadong maraming tanong. Sa lugar na iyon ipinakilala ng ama ang kanyang anak na si Yuan sa isang taybak na may dalawang talim na hinihiling sa kanya na hawakan ang hawakan. Kapag pinulot ng bawat isa sa kanila ang kanilang espada, biglang may lumitaw na ibinibigay ng ama kay Yuan at sinabi sa kanya na ito ay isang mahalagang bagay na dapat niyang ibigay kay Xing kapag siya ay lumaki dahil ito ang kanyang kapalaran. Ang mga armas na iyon ay para sa mga mangangaso ng demonyo. Palagi niya itong pinapasanay sa mga kasanayan sa espada mula pagkabata, umaasa na siya ang magiging may-ari ng espadang ito at isang mas mahusay na mahiwagang mangangaso. Sa makatuwid mula ngayon dapat niyang gamitin ang espadang ito para matupad ang kanyang misyon. Biglang yumanig ang lupa at napagtanto ng ama na mabilis na nabasag ng demonyo ang holo kung saan siya nakulong. Pagkatapos ay nagsimulang tumakbo ang ama kasama ang kanyang mga anak na sumusunod sa likuran. Nagtataka si Yuan kung saan sila pupunta at sinabi sa kanya ng ama na ito ay isang mahiwagang hadlang upang pigilan ang mga demonyo. Hindi makapaniwalang tumugon si Yuan na hindi siya makapaniwala na may ganitong lugar sa kabundukan. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na ang lugar na ito ay nagtataglay ng mga espiritu ng mga mangangaso ng demonyo. Tinanong ni Yuan kung mapipigilan ng hadlang ang demonyo at sinabi sa kanya ng kanyang ama na hindi nito mapipigilan ito ngunit maaari itong bitag. Sa sandaling iyon muli silang inaatake ng demonyo. Ginagamit ng ama ni Yuan ang kanyang mahiwagang kapangyarihan na nagiging sanhi ng tila mga bato na nagsasama-sama upang bumuo ng isang uri ng silid na nakulong ang demonyo sa loob nito na pagkatapos ay nawala. Nang maisip ni Yuan na natalo na ng kanilang ama ang demonyo, laking gulat niya nang makita ang kanyang ama na duguan mula sa isang mangkukulam na biglang tumusok sa harang at nasugatan siya. Pagkatapos ay nagpa siya ang ama na paalisin ang kanyang mga anak, ngunit kinamot ng bruha si Yuan sa mukha at bago pa niya ito mahuli at ang kanyang kapatid, pinalayo na sila ng kanilang ama. Makalipas ang ilang taon lumitaw si Yuan pagkatapos mahuli ang isang wizard at kinidnap siya. Nang magkaroon ng malay ang wizard, tinanong niya kung sino siya at sinabihan siyang huwag subukang linlangan siya. Sa sandaling iyon sinabihan siya ni Yuan na huwag magpanggap na isang mangangaso ng demonyo at sabihin sa kanya ang totoo. Sinabi ng wizard na natuklasan niya na ang halimaw na butiki ay hindi nakakita ng isang mangangaso ng demonyo sa maraming taon, kaya nagsimula siyang mag-isip ng isang masamang ideya. Dahil ang halimaw na butiki ay isang maliit na demonyo lamang na hindi maaaring magdulot ng anumang problema, kailangan na lang niyang maghanap ng katulad niyang con artist na makakasama para maisakatuparan ang kanyang plano. Kaya't ang kanyang kapareha ay nagpapanggap na sinapian habang siya ay nagtataboy ng mga demonyo, niloloko ang pinakamaraming tao hanggat maaaring ibinabahagi ang pera sa kanyang kasosyo. Kaya dapat niyang kumbansihin ang mga tao sa pamamagitan ng pagsisinungaling na nagpapalayas siya ng mga demonyo sa kanila at sa gayon ay kumikita. Ginagamit niya ang kanyang hitsura para sa layuning iyon. Kung sasabihin niya sa mga tao na siya mismo ang pinalitan ni Buddha, maniniwala sila sa kanya. Siya, unlike the handsome guy, walang magawa sa kagwapuhan. Sa puntong iyon itinali siya ni Yuan, inilagay ang kanyang ulo sa ulo ng halimaw ng butiki at umalis. Ipinapahiwatig ng mga pangyayari na si Yuan ay ang ika-9 na henerasyong alagad ng Demon Hunter na nagsanay sa Kung Fu mula sa edad na 3 at sa mga armas mula noong 6. Di nagtagal nakita si Yuan na nagsasagawa ng mga mahiwagang ritual kay Xing na sinasabi sa kanya na mula sa araw na ito isa na rin siyang mangangaso ng demonyo. Kapag tinanong niya ito kung ano ang nararamdaman niya, sinabi ni Xing sa kanya na sa palagay niya ay hindi pa rin sapat ang kanyang mga kakayahan, ngunit hinihiling sa kanya na magtiwala sa kanyang sarili dahil sinanay niya ito sa loob ng maraming taon at kung mas mapagkakatiwalaan niya ang kanyang sarili, siya ay magiging isang mahusay na mahiwagang mangangaso. Pagkatapos ay binigay niya sa kanya ang regalo ng kanilang ama na marahil ay hindi niya naaalala dahil siya ay maliit pa noong panahong iyon, ngunit dapat niyang malaman na ang kanilang ama ay pinatay noong araw na iyon upang protektahan sila. Hiniling niya sa kanya na buksan ang regalo upang makita kung ano ang iniwan sa kanya ng kanilang ama. Nang buksan niya ito, nagtataka si Xing kung ano ang maaaring maging tungkod na bakal, pagkatapos ay sinimulan niyang kakatin ang kanyang tainga dito.
Sinabi sa kanya ni Yuan na walang sinabi ang kanilang ama tungkol dito maliban sa ito ang kanyang kapalaran kaya isinuot niya ito at sinabing kung ano man iyon ito ang pinakamahalagang regalo na iniwan sa kanya ng kanyang ama. Sa sandaling iyon nagulat sila ng isang matandang lalaki na tumatakbo palapit sa kanila nagmamakaawa sa kanila na iligtas ang bayan ng Yuanlei nang biglang lumitaw ang hamog at lahat ng taong pumasok dito ay nawala. Nakikiusap siya sa kanila na alisin ang kasamaang ito. Pagkatapos ibinulong ni Yuan kay Xing na ang tawag sa pagkabalisa na ito ay maaaring isang trick kaya siya na ang bahala. Para naman kay Xing inayos niya ang isang guro para maging mas mature na lalaki siya na nagsasabing kailangan niyang mag-aral. Biglang nahulog ang isang bag ng gintong barya mula sa matanda kasama ang isang kampana na nakita ni Yuan sa kamay ng kanyang ama nang mamatay ito. Hinawakan ni Yuan ang kamay ng matanda at nagtanong saan mo nakuha ang kampana. Mabilis na nagbago ang eksena at napansin ni na Yuan at Xing ang pagtindi ng hamog na walang palatandaan ng mga tao. Tulad ng sinabi niya kay Xing na sundan siya at huwag humiwalay sa kanya bigla niyang nakitang nawawala siya. Isang boses ang nagsimulang magtanong sa kanya kung hinahanap niya siya. Itinaas niya ang kampana at hiniling sa may-ari ng boses na sabihin sa kanya ang kwento ng kampana. Bilang kapalit hahayaan niya ito. Biglang may nilalang na umatake sa kanya. Matapos ang ilang mabilis na paggalaw naging malinaw na ang nilalang na ito ay isang pusa ang parehong matandang babae pagkatapos niyang bumalik sa kanyang tunay na anyo. Nakiusap siya na huwag siyang patayin sinasabing siya ay biktima lamang at ang mga nawawalang tao ay naligaw lamang ng landas. He asks her saan mo nakuha yung bell na nalaglag mo kanina. Nagkataon lang daw na natagpuan niya ito at hindi niya alam ang pinagmulan nito. Sinabi niya sa kanya na pumunta at sinabi niya sa kanya na maaalala niya ang kanyang kabaitan. Ngunit nang tumalikod siya naghahanda itong salakayin siya ngunit inalis siya nito. Bago siya mawala binalaan niya ito na tiyak na papatayin ng kanyang kapatid ang kanyang kapatid. Sa kabilang banda may umatake kay Xing na nagsasabing akala niya ay malakas siyang mangangaso ng demonyo ngunit siya ay isang bata lamang. Sa sandaling iyon lumitaw si Yuan at sinimulang hikayatin si Xing na lumaban na sinasabi sa kanya na isaalang-alang ang labanan na ito bilang ang huling pagsubok bago lumabas upang manghuli ng totoo. Kung tungkol sa kaaway sinabi niya sa kanya na pinatay ng kanyang kapatid ang kanyang kapatid na babae kaya ibababa niya ito. Lalong tumindi ang laban at nagamit ni Xing ang tungkod na bakal sa unang pagkakataon na iniwan si Yuan na namangha sa kanyang nakikita. Habang tinutusok ni Xing ang katawan ng pusa gamit ang kanyang sibat na tigilan si Yuan sa kapangyarihan ni Xing. Pagkatapos ay sinabi ng pusa na siya ay may siyam na buhay kaya ang pagkawala ng isa ay hindi isang problema. Pagkatapos ay sinimulan niyang hilahin ang sibat mula sa kanyang katawan. Nilapitan ni Yuan ang pusa sinabing kikitil niya ang natitirang 8 buhay. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang kampana at sinabi ng pusa na sinabi sa kanya ni Ling Xing kung lalabas ang kampana lilito ang magkapatid. Tinanong niya siya sino si Ling Xing at nasaan siya. Sinabi niya sa kanya na pinapatay niya ang mga mangangaso ng demonyo at kinuha ang isang piraso ng mga kaluluwa ang kaluluwa ni Shu Tian, Euro ngunit sila bilang mga demonyo ay hindi maaaring magtanong sa kanya ng higit pa riyan. Hindi nagtagal kinuha ng pusa ang kampana at nilamon ito. Pagkatapos nag-transform siya sa isang napakalaking halimaw. Pagkatapos ay mabilis na nagbabago ang eksena. Nagising si Xing matapos mawala ng malay. Sinabi sa kanya ni Yuan na ginawa niya ang isang mahusay na trabaho kahit na siya ay nag-aalala tungkol sa kanya dahil ito ang unang pagkakataon na humarap siya sa isang demonyo ng mag-isa at nagawang isara ang mga mahiwagang armas. Ngunit iniligtas niya siya. Siya ay isang mangangaso ng demonyo na may walang limitasyong potensyal. Pagkatapos ay mabilis niyang hiniling sa kanya na kunin ang kanyang sandata. Hindi nagtagal na alala ni Yuan ang mga salita ng pusa tungkol sa piraso ng kaluluwa at mga kababalaghan ano ang piraso ng kaluluwa na iyon. At ano ang kinalaman nito sa pagpatay sa ating ama. Sa kabilang banda nabigla si Xing na ang kanyang sandata ay bumalik sa kanyang anyo muli at naging isang maliit na piraso ng bakal. Kaya tinawagan niya si Yuan para ipaalam ito. Sinabi niya sa kanya na hindi niya alam kung paano ito ibabalik sa pagiging malaki. Biglang tumawag sa kanya ang isang boses mula sa itaas na nagsasabi sa kanya na ito ay dahil hindi ito sa kanya. Mabilis niyang sinuri ang kanilang data at sinabi sa kanyang kasama na ito ang kanilang hinahanap. Sa puntong iyon nilapitan sila ni Osha at ng kanyang kasama ngunit biglang bumagsak si Yuan sa lupa dahilan upang mag-alala si Xing sa kanya. Tinitiyak niya sa kanya na ayos lang siya ngunit naapektuhan lamang ng nakaraang pagsabog. Pagkatapos ipinakilala ni Xing ang kanyang sarili kay Osha at ipinakilala rin siya sa kanyang kapatid na nagsasabing sila ay mga mangangaso ng demonyo at hiniling ng pinuno ng bayan na patayin ang mga halimaw ng pusa. Inabot ng kasama ni Osha ang kanyang kamay hinihiling sa kanya na ibigay sa kanya ang bakal na sandata.
Pagkatapos ay sumagot si Yuan na alam niyang sa simula pa lang ay hindi sila mabait, ngunit kung gusto nila ang sandata kailangan muna nilang tanungin ang kanyang espada. Mabilis silang sumabak sa isang matinding labanan. Sa sandaling tinawag ni Shing ang kasama ni Osho na isang matigas ang ulo na baboy, biglang sumabak si Osho sa laban at hiniling na huminahon sila na sinasabing wala siyang masamang intensyon. Mabilis niyang binato ang braso ni Yuan, sinabi sa kanya na ito ay isang remedyo at kung hindi siya nagkakamali ngayon lang siya nakaramdam ng ilang panloob na pinsala. Tinanong siya ni Yuan tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at ng kanyang kasama at kung bakit nila ninakaw ang mga tauhan ng kanyang kapatid. Sumagot ang kasama ni Osho na ang banal na bakal ay mula pa noong unang panahon. Si Shing ay namangha pa ulit-ulit, banal na bakal. Ipinaalam sa kanya ni Osho na ang Divine Iron ay isang mahiwagang sundalo na kilala bilang Shaotian Spirit o ang kapayapaan ng Diyos na Espiritu. Sumagot si Yuan na ito ay isang mas makapangyarihang martial art kaysa sa banal na pamilya. Nag-isip sandali si Yuan at sinabing so they are. Bago pa siya makatapos sinabi sa kanya ni Osho na sila ay mga sugo ng mga immortal. Tinawag siyang Osho at ang kasama niya ay Xiao. Sa sandaling iyon tinanggal ni Xiao ang kanyang maskara at hinangaan siya ni Yuan, sinabing siya ay isang cute na babae. Sinabi niya sa kanya na ang mga tao ay hindi pa nakakita ng nabubuhay na immortal. Pagkatapos ay tinanong ni Xiao si Osho na magsalita at nagsimula siya sa pagsasabi na mahigit 100 taon na ang nakalilipas siya ay pinagtaksilan ng isang taksil mula sa banal na pamilya. Ngunit sa kasamaang palad namatay siya at hindi na alam ang kinaroroonan ng mahiwagang bakal. Ang kanilang misyon ngayon ay hanapin ang 72 nawawalang espiritual na piraso sa underworld at muling buhayin ang Diyos ng depensa. Ang walang laman na selyo ay dapat mabuksan. Ang susi sa paghahanap ng piraso ng espiritu at pagbubukas ng selyo ay ang mahiwagang sandatang bakal na nasa pag-aari ni Shing na hindi lamang isang ordinaryong sandata kundi isang mahiwagang sundalo. Nagsimulang pumasok sa isipan ni Yuan ang mga pag-aalinlangan, iniisip kung ang sandata na iyon ay ang parehong nahumantong sa piraso ng espiritu na pinag-usapan ng mga pusa. Gayunpaman sinabi niya kay Osho na hindi pa rin niya maaaring hayaang ibigay ni Shing ang bakal na sandata lalo na't ang kanyang kwento ay tila luma na at walang anumang malinaw na katibayan ng katotohanan nito o na ang sandata na ito ay talagang kanilang banal na bakal. Sumagot si Osho na ang makalangit na aklat ay nagtala na ang banal na bakal ay isa sa mga banal na sundalo na may kakayahang magtipon ng enerhiya ng langit at lupa. Kapag ito ay nagising, ito ay gumagawa ng isang malaking kaguluhan at bumubuo ng isang malakas na enerhiya na maaaring kumalat sa buong mundo. Ipinaliwanag niya na nahanap niya ang mga ito dahil sa nagising na enerhiyang iyon, ngunit binalaan din niya ito na hindi lamang ang mga immortal ang nakakaramdam ng kaguluhang ito. Nararamdaman din ito ng mga demonyo at maaaring hinahanap ang sandata. Hindi pa rin kumbinsido si Yuan at tinanong siya kung ano ang ibig niyang sabihin sa mga demonyo na sinagot niya na ang walang laman na mundo ay kasama hindi lamang ang mga Diyos kundi pati na rin ang bushi na demonyo at ang mabangis na hukbo ng demonyo. Gayunpaman nanindigan si Yuan, iginiit na hindi siya madaling makapaniwala dahil ang mundo ay puno ng kaguluhan at ang mga tao ay lubhang mapanganib. Wala siyang tiwala kahit kanino dahil walang nakakaalam ng tunay na mga dahilan sa likod ng pagdating ni Osho o kung ano ang kasinungalingan na maaari niyang gawin. Nagalit si Xiao nang marinig ang mga salitang ito, itinaas ang kanyang sandata kay Yuan, iginiit na anuman ang kanyang paniniwala walang puwang para sa talakayan. Kung hindi nila mabilis na buhayin ang Diyos ng labanan upang buksan ang selyo ng mga Diyos, maghahari ang kaguluhan sa mundo. Kung nagawang buksan muna ng demonyo ang selyo at pinakawalan, walang pag-asang mapigil ito. Sa puntong iyon nagtanong si Shing kung magiging mas mabuti ang mundo kung makuha ni Osho at Xiao ang piraso ng bakal. Sumagot si Xiao na tiyak na uunlad ang mundo hanggat maaari nilang makuha ang piraso ng espiritu. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpasya si Shing na ibigay sa kanya ang bakal na sandata na ipinahayag ang kanyang tiwala sa kanya. Gayunpaman nakaramdam siya ng ilang sandali ng panghihinayang at humingi ng paumanhin sa kanyang kapatid na si Yuan sa pagsuko ng regalo ng kanilang ama, ngunit tiniyak sa kanya ni Yuan na kung naruroon ang kanilang ama susuportahan niya ang kanyang desisyon. Pagkatapos nito nagpasya ang dalawa na magtungo para sa pabuya sa pagpatay sa mga pusa mula sa alkalde ng lungsod. Ngunit biglang bumalik si Xiao na nagdulot ng kaguluhan na inakusahan sina Yuan at Shing ng panlilinlang na sinasabing peke ang tauhan ng bakal. Agad na hiniblot ni Shing ang mga tauhan, ngunit natagpo ang buo ito na ikinabigla niya. Nagsalita si Osho at mabilis na nilinaw na si Shing ang naging bagong may-ari ng staff at siya lang ang makakagamit nito ngayon. Sa sandaling iyon hiniling ni Xiao kay Shing na samahan sila habang si Yuan ay nag-isip saglit bago pumayag na karamdam ng pananibik sa pag-iisip na maglakbay kasama ang mga immortal. Mabilis na nagbago ang eksena at lahat sila ay lumitaw sa isang hapagkainan. Biglang nakipagtalo si Xiao kay Yuan, sinabing mukhang hindi sila kumain sa loob ng 8 taon at hiniling na tumigil sila sa pagkain.
Ngunit inis siya ni Yuan, sinabi sa kanya na kung hindi sila kumain ng maayos sila ay magiging katulad niya, singkit ng buto. Mabilis niyang inagaw ang paa ng manok niya at nagsimulang makipagtawaran para dito. Biglang tumunog ang isang alerto ng babala mula sa kanilang sasakyan tungkol sa mga emerhensya na nag-aanunsyo na ang sasakyan ay babagsak sa lupa. Pagkatapos noon lumabas si Yuan para alamin kung bakit sila nagkaka-crash at nakita niya ang isang batang babae na nag-abot ng kamay na humihingi ng tulong na hindi nagtagal ay bumagsak. Binuhat niya ito pabalik sa sasakyan, sinabing nasugatan siya. Sinubukan ni Xiao na tumutol sa kanyang mga aksyon, ngunit inis siya sa pagsasabing nagseselos siya dahil mas maganda ang katawan nito kaysa sa kanya. Sinabi niya sa kanya na kakaiba para sa kanya ang lumitaw na mag-isa sa desyerto, ngunit hindi siya pinansin nito at hiniling sa kanya na tulungan siyang gamutin siya. Hindi nagtagal nagkamalay ang dalaga at nagpasalamat sa kanilang tulong. Tinanong siya ni Osho kung paano siya nasaktan at ipinaliwanag niya na dumaan lang siya sa lugar kahapon, ngunit sa kasamaang palad ay may nakasalubong na mga bandido sa kanyang paglalakbay at nang subukan niyang tumakas, sinaksak siya ng isa sa mga ito ng kutsilyo sa tiyan. Pagkatapos ay humanap siya ng mapagtataguan dahil sa sobrang takot sa kanilang pagbabalik. Galit na sinabi ni Yuan na sila ay mga bastos na bandido na nagtatanong kung paano sila ng ahas na looban ang isang magandang babae. Ipinahayag niya na pupunta siya at papatayin sila, ngunit pinatahimik siya ni Xing, ipinaliwanag na sila ay mga manlalakbay sa ngayon. Tinanong sila ng batang babae tungkol sa kanilang patutunguhan at kung maaari ba nilang dalhin siya sa madilim na lambak dahil natatakot siyang muling mabangga ang mga masasamang tao. Sinabi sa kanya ni Yuan na nagkataon lamang habang papunta sila roon upang kumuha ng isang piraso ng espiritu ng Diyos. Sinabi ni Xing na hindi nila alam kung ano ang hitsura nito, ngunit nararamdaman ito ng banal na bakal. Inutusan siya ni Xiao na itago ang mga tauhan habang iminungkahi ni Osho na magpahinga sila dahil makararating sila sa madilim na lambak sa susunod na araw. Tinanong ni Yuan ang babae sa kanyang pangalan at sinabi niya sa kanya na siya ay tinatawag na Rong. Noong gabing iyon sinubukan ni Rong na nakawin ang tungkod na bakal, ngunit nabigo siya nang biglang pumasok si Osho sa silid sa pag-aakalang ito ang kanyang silid. Sa umaga si Yuan ay nasa sabik na nagsasabi sa kanyang kapatid tungkol sa isang panaginip mula kagabi na nagsasabi na nakilala niya ang isang maliit na genie sa isang makitid na eskinita at nakipag-away dito gamit din ang martial arts magic. Bigla siyang pinutol ni Xiao. Tumingin siya sa paligid, nagtataka kung bakit hindi pa niya nakikita si Miss Rong. Ipinaalam sa kanya ni Xiao na tiyak na umalis na siya. Nakaramdam siya ng pagkabalisa, iniisip kung paano kung bumangga muli siya sa mga bandido. Kailangan niyang protektahan siya. Sa sandaling iyon nakagawa si Xing ng isang nakagugulat na pagtuklas. Nawawala ang mga bakal na tauhan. Natarante si Xiao at sinabihan siyang hanapin ito ng mabilis. Sa kabilang panig si Rong ay nasa kagubatan, inaalala ang isang lumang alaala. Nakatayo siya sa harap ng grupo ng mga demonyo na dumudukot sa kapatid niyang si Yuan. Sa sandaling iyon nagsalita ang isa sa mga demonyo, sinabing narinig niya na ang mga immortal ay natagpuan ang batang lalaki na may banal na sandata na bakal at ito na ang kanyang pagkakataon na maging isang magnanakaw. Tinanong sila ni Rong kung gusto nilang nakawin niya ang banal na bakal, ngunit nilinaw niya na ang banal na bakal ay nawawala sa loob ng 100 taon at maraming tao ang sinubukang makuha ito sa nakalipas na 100 taon, ngunit walang nakahanap nito. Marahil ito ay isang alamat lamang. Isa sa mga demonyo ang nagsabi sa kanya na ito ay talagang umiiral, ngunit walang nakahanap nito dahil ang mahiwagang sundalo nito ay natutulog sa loob ng 100 taon. Ngunit ngayon ay nagising na ito at ang makalangit na bakal ay ang pinakamalakas na sundalo sa mundo ng bituin, at kung makukuha niya ito kasama ng kapangyarihan, ang lahat ng mga demonyo sa lupa ay nasa ilalim ng kanyang utos. Tinanong siya ni Rong kung may iligtas ba niya ang kanyang kapatid kung dadalhin niya ang tungkod na bakal. Sinabi niya sa kanya na ito ay isang simpleng bagay. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang kapatid na magnakaw dahil nanumpa siya na hindi na siya muling magnanakaw, ngunit pinagbantaan siya ng demonyo na kapag hindi niya ibibigay ang gusto nito, sasaktan niya ang kanyang kapatid. Sa kasalukuyan hawak ni Rong ang tungkod na bakal, sinabing pumunta siya upang iligtas ang kanyang kapatid. Samantala nakikipagtalo si Xiao kay Yuan na nagtatanong sa kanya kung paano niya sasabihin na nagsisinungaling si Rong. Sa pagkakataong iyon biglang pinahinto ni Osho ang sasakyan at hiniling na lumanghap sila ng sariwang hangin. Pagkababa ni Osho sa sasakyan, ipinaalam niya sa kanila na ang magnanakaw at ang mga tauhan ay nasa lokasyong iyon, pagkatapos ay dinala sila sa Banshee Cave. Sinuri niya ang kanyang aparato at nakatanggap ng hudyat mula sa tungkod na bakal na nagpapatunay sa kanyang mga kasama na ang espiritu na hinahanap nila ay nasa loob ng kuweba. Sa kuweba ibinigay ni Rong ang patpat sa mga demonyo kapalit ng pagpapalaya ng kanyang kapatid, ngunit nang subukan niyang umalis kasama ang kanyang kapatid, hinaranggan ng mga demonyo ang kanilang landas.
Sinabi nila sa kanya na nangako silang ibabalik ang kanyang kapatid na babae ngunit hindi nila sinabi na hahayaan silang umalis dahil mayroon silang ibang alok para sa kanya. Mabilis niyang inatake ang mga ito at kinuha ang kanyang kapatid sa pagtatangkang tumakas ngunit ang kanyang kapatid na babae ay natapilok bago sila makalabas ng kuweba kaya sinabihan niya itong tumakas ng mag-isa. Ngunit iginiit ni Rong na aalis lang siya kasama ang kanyang kapatid at hinabol sila ng mga demonyo. Natagpuan ni Rong ang kanyang sarili at ang kanyang kapatid na nakakulong sa loob ng energy barrier ng Jingang na imposibleng makatakas. Napagtanto niya na ang mga demonyo ay mas malakas kaysa sa kanyang inaakala at bumubulong sa galit hindi makapaniwalang nahulog siya sa kanilang bitag. Sa labas ng kuweba sinabi ni Asha na sa loob ng gagaling ang signal ngunit hindi niya mahanap kung aling landas ang tatahakin dahil napakakomplikado ng pagpasok. Iminungkahi ni Yuan na maghiwalay sila para maghanap ng daan papasok hiniling kay Xing na samahan siya tinitiyak na hahanapin muna nila ang bakal. Binalaan sila ni Xiao na huwag nang malinlang muli sa hitsura ni Rong. Habang tumatakbo sina Yuan at Xing inisip ni Xing kung maling daanan ba ang napasok nila dahil matagal na silang tumatakbo nang walang naabot ngunit tiniyak ni Yuan sa kanya na naaamoy niya ang kakaibang pabango ni Rong sa lugar. Hindi nagtagal ay narinig nila ang kanyang boses na humihiling sa mga demonyo na palayain ang kanyang kapatid na babae. Sa sandaling iyon nagsimulang damyugo si Rong nakikiusap sa mga bihag na iligtas ang kanyang kapatid na nangangakong gagawin ang anumang hilingin nila. Inalis nila ang harang ngunit nang sinubukan siyang hawakan ng isa sa mga demonyo kinamot ni Rong ang kanyang mukha na ikinagalit niya at muntik na niya itong patayin. Gayunpaman kinuha ni Yuan ang suntok sa halip bumagsak sa mga bisig ni Rong. Tinanong siya ni Rong kung bakit niya ginawa iyon at sumagot siya na lagi niya siyang pinuprotektahan at ngayon ay oras na para protektahan siya bilang kapalit bago ang kanyang huling hininga. Nagalit si Yuan at inatake ang mga demonyo sa lalong madaling panahon sinamahan ni Asha at Xiao. Pinaputok ni Xiao ang kanyang kanyan kay Rong hinihingi ang pagbabalik ng makalangit na bakal ngunit ipinagtanggol siya ni Yuan. Naguluhan si Xing sa mga ginawa ni Xiao iginiit na inosente si Rong habang hiniling ni Yuan sa kanya na tulungan si Rong na mailabas ang kanyang kapatid. Pagkatapos pinutol sila ng isa sa mga demonyo sinabing hindi makakatakas ang mga pumapasok dito. Humakbang pasulong si Yuan binalaan siya na huwag nang humakbang papalapit kung hindi ay mapunit siya gamit ang kanyang kutsilyo. Tinuwanan siya ng demonyo itinuro na nabasag ang kutsilyo. Sinabi sa kanya ni Yuan na ito ay isang kutsilyong pamatay demonyo at biglang naalala ng demonyo na nakita ito noon. Tumawag siya ng mga reinforcement at inutusan silang patayin ang lahat ngunit kinuha ni Asha ang kontrol pinuprotektahan sina Rong at Xing. Humingi ng paumanhin si Rong sa kanyang mga kasinungalingan at pagnanakaw at sinabi sa kanya ni Xing na naiintindihan niya na ginawa niya ito upang iligtas ang kanyang kapatid. Samantala kinakalaban ni Xiao ang malaking demonyo na nagbigay sa kanya ng pagkakataong makatakas nagbabala na hindi na siya makakatakas mamaya. Mabilis na sumama sa laban si Asha at hinarang ang kanyang atake. Pagkatapos ng isang matinding labanan nakuha nila ang kapangyarihan ng banal na espiritu mula sa kanya. Sa kabilang banda tinulungan ni Yuan at Xing si Rong nang ligtas na makalabas ng kuweba. Sa sandaling iyon sinabi ni Yuan sa kanya na ang kanyang kapatid na babae ay buhay pa at maaaring mabuhay kung siya ay nakatanggap ng tamang paggamot. Biglang bumagsak ang isang demonyo sa kanilang harapan at ipinagtanggol ni Xing ang kanyang kapatid. Idineklara ni Yuan ang sarili na kalaban ng demonyo at hinamon siyang lumaban. Makalipas ang ilang sandali lumikha ang demonyo ng Jingang na hadlang na nakakulong kay Yuan sa loob at iginiit na walang makakalaban sa kanya na nagsimulang gawing bato. Habang naging bato ang kanyang mga kamay tumakbo si Xing patungo sa barrier ngunit sinabihan siya ni Yuan na umalis kasama si Rong nangako na maabutin niya mamaya. Tumanggi si Xing at patuloy na hinahampas ang harang gamit ang kanyang mga kamay hanggang sa damyugo ang mga ito na wala ng pag-asa at paulit-ulit na wala siyang silbi at gustong maging malakas tulad ng kanyang kuya upang protektahan ang lahat. Tiniyak siya ni Yuan itinuro na sapat na ang kanyang lakas upang harapin ang mga pusa ng mag-isa at magtatagumpay na maging isang mahusay na mangangaso ng demonyo kahit na walang isang nakatatandang kapatid na lalaki. Ngunit nanatiling kumbinsido si Xing na hindi niya ito mailigtas. Sa sandaling iyon ang sagradong bakal na si Rong ay bumalik sa kanya na kumikinang. Hinikayat siya ni Yuan na gamitin ito nang hawakan niya ito nag-transform ito sa isang malaking sibat na basag ang harang at napalaya si Yuan. Nagalit ang demonyo at itinapon si Xing na nanunumpa ng paghihiganti. Nang suriin ni Yuan ang kanyang kapatid hinawakan ng demonyo ang makalangit na bakal sinabing sa wakas ay nakuha niya ito ngunit bigla itong lumiit sa kanyang kamay nagtataka kung paano ito naging napakaliit at kung paano pinalaki ng batang iyon. Sa sandaling iyon inatake siya ni Yuan at pinutol ang kanyang kamay kaya napasigaw siya na siya ay pabaya.
Sa ilang sandali ang demonyo ay natalo ni Yuan na nagsabi sa kanya na minamaliit niya siya ngunit nagdadala rin siya ng dugo ng tao at bilang isang mangangaso ng demonyo hindi niya kayang pumatay ng sinumang dugo ng tao. Sumagot si Yuan na kahit ganoon ang nangyari may ginawa siyang napakasama na hindi niya karapat-dapat na maging tao para dito. Tumawa ang demonyo sinabing may naalala siya sa kanya. Maging ang kanyang tono ay magkatulad idinagdag na siya ay disipulo ng dalawahang espada na mangkukulam. Tinanong ni Yuan kung ano ang alam niya tungkol sa kanya at sinabi sa kanya ng demonyo na 10 taon na ang nakalipas may nag-utos sa kanya na hanapin ang dalawahang kutsilyo na mangangaso ng demonyo. Tinanong ni Yuan kung saan niya nakuha ang order na iyon ngunit hindi siya sumagot. Nag-iba ang eksena at sa sasakyan nagtaka si Rong sa kalagayan ng kanyang kapatid. Sinabi ni Osho sa kanya na malubha ang kanyang pinsala at hindi siya mapagaling ng magic ngunit may isa pang paraan para iligtas siya itinatago ang kanyang espiritu. Kapag nakilala nila ang Diyos sa hinaharap gagamitin nila ang espiritual na kapangyarihan para tretuhin siya ngunit bilang kapalit kailangan niyang ibigay ang kanyang katawan ngayon at pagkatapos gumaling kailangan nilang maghanap ng ibang katawan para matirhan niya. Nakiusap si Rong sa kanya na gawin ito at hindi nagtagal ay nawala si Yuan. Sinabi sa kanya ni Osho na itinago niya ang kanyang espiritu sa singsing na hawak niya. Mabilis na nagbago ang eksena nang pumasok si Yuan sinasabi sa kanila na sumikat na ang araw at kailangan na nilang lumipat. Nakiusap si Rong sa kanila na payagan siyang sumali sinabing alam niya ang daan at maaari silang gabayan. Sinabi sa kanya ni Osho na mapanganib ang daan ngunit pinilit niyang samahan sila. Mabilis na naganap ang mga pangyayari nang bumaba sina Yuan at Xing sa sasakyan at nagsimulang magtaka si Yuan kung bakit napakainit nito. Tinanong din niya si Osho tungkol sa kanyang kakayahan para maibsan ang init dahil mataas ang temperatura ni Xing. Sinabihan siya ni Osho na huwag mag-alala dahil ang katawan ng tao ni Xing ay nangangailangan ng oras upang mag-adjust at kapag narating na nila ang tindahan ng Diyos ng lupa magiging maayos ang lahat. Hindi nagtagal ay napansin ni Yuan ang mga damit na suot ni Rong at namangha sa kanyang hitsura habang si Xiao ay sumigaw sa gulat nagtatanong kung paano siya hindi mapahiya sa pagsusuot ng mga damit na iyon. Sumagot si Rong na hinubad lamang niya ang kanyang coat at iminungkahi na mas mabuti kung haborin ni Xiao ang kanyang panlabas na damit tulad ng ginawa niya upang lumamig. Nag-iba ang eksena nang ipahayag ni Osho na nakarating na sila sa shop kung saan makakahanap sila ng makakapagpawala ng init ni Xing. Sa loob may sumigaw na may mga kasuotang pang sports, mga damit pang kainan, mga kasuotan sa silid pahingahan at anumang gusto nila. Lumapit ang lalaki kay Xiao at sinabing dinala niya ang pinakamaliit na sukat ngunit sinumpa siya nito at sinabing tanggalin ang kanyang salamin at tingnang mabuti. Nagulat ang lalaki nang malaman na sila ay mga immortal at mabilis na humingi ng tawad na ipinaliwanag na dahil ang banal na mundo ay nabuklod ang mga immortal ay bihirang pumunta sa tindahan na nagpapahirap sa pangangalakal. Kaya lang niyang magbenta ng mga gamit ng tao ngayon. Biglang nagbago ang eksena at nawala ang mga damit. Tinanong ng vendor kung ano ang gusto nila at humingi si Xiao ng heavenly beans. Sa sandaling dinala niya ang mga ito nilapitan niya si Xing at inilagay ang mga ito sa kanyang bibig. Nagtaka siya kung ano ang kanyang kinakain at sumagot ang lalaki na ito ay walang kamatayang beans isang mahiwagang prutas na nagpapagaan ng labis na mahiwagang kapangyarihan at nagpapagaling ng mga sugat at kaluluwa. Natuwa si Yuan na isinasaalang-alang na ito ay hindi kapanipaniwala at hindi dapat palampasin na ipinahayag ang kanyang pagnanais na makakuha din. Ang vendor ay humingi ng 2 Zian para dito at si Yuan ay nagtanong kung maaari niyang gamitin ang pera ng tao na sinabi ng vendor na ito ay katumbas ng 1,000,000 yuan. Nagulat si Yuan dahil wala siyang ganoong halaga at inanunsyo ni Osho na magbabayad siya. Nagbago muli ang eksena at ipinahayag ni Xiao ang kanyang pagkamangha sa patuloy na init sa kabila ng pagsara ng industrial na Pogen sa loob ng maraming taon. Itinuro niya na 100 taon na ang nakalilipas isang mahiwagang labanan ang naganap kung saan ang isang malaking bulalakaw ay nahulog mula sa langit at bumagsak sa saradong industrial na hurno. Simula noon ang lagay ng panahon ay lubhang nagbago na ginagawa ang araw-araw na parang tag-araw at ang init ay tumindi. Ang bulalakaw na iyon ay nasunog sa loob ng 300 araw na pinaikot ang bagong industrial na hurno sa lungsod ng apoy. Naniniwala si Osho na ang solusyon ay ang puwersahang isara ang furnace anuman ang init dahil maaaring pahintulutan nitong lumamig ng dahan-dahan ang furnace. Gayunpaman kinumpirma ng pinuno na imposible ito dahil ang enerhiya ng lungsod ay nakasalalay sa Pogen na iyon na kasalukuyang nasa ilalim ng kontrol ng isang demonyong angkan na tinatawag na Gweya na pinamumunuan ni Shion ang de facto na pinuno ng lungsod ng apoy na kailangang sundin ng lahat. Sinigawan ni Xiao ang pinunong iginiit na ang pagiging immortal ay hindi makatwiran sa pagsunod sa mga utos ng demonyo. Ipinaliwanag niya na si Shion ay isang high-level na demonyo na may kakayahang kontrolin ang apoy at sa makatuwid walang nang ahas na kumilos ng walang ingat sa harap niya.
Pagkatapos ay nag-isip si Osho, tinanong si Shing kung gaano siya nag-improve at sinabihan siyang gamitin ang mahiwagang bakal. Mabilis na kinumpirma ni Shing na ang isang senadorias ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng mga fragment ng nagbabantay na espiritu ng Diyos ng Langit sa lugar kung saan nahulog ang bulalakaw. Iminungkahi ni Xiao na ang kapangyarihan ng totoong apoy ay pag-aari ng demonyong iyon. Sa puntong ito nagpasya siyang lumabas upang labanan ang mga demonyo. Idineklara ni Yuan ang kanyang intensyon na samahan siya ngunit binalaan siya nito tungkol sa lakas ng mga demonyo na nasa mataas na antas ngunit pinilit niyang pumunta anuman ang kanilang kapangyarihan. Hiniling niya kay Rong na manatili kay Shing at alagaan siya at hindi nagtagal ay nakarating na sila sa pugad ng higanteng apoy. Doon sinabi ni Osho na ipinakita ng mapa na ang masamang ulap ng apoy ay nasa itaas na palapag. Nagulat si Xiao na ang mga palapag na iyon ay puno ng mga menor de edad na demonyo. Habang inaalagaan ni Rong si Shing nagsimula siyang managinip at iniisip kung ang nakikita niya ay espiritu ng Diyos ng Langit. May sumagot sa kanya na nagsasabi na ang orihinal na malademonyong kalikasan ni Xiao Tian ay napakalakas na kaya niyang patayin ang mga Diyos kaya kung gusto niyang makuha ang parehong kapangyarihan kailangan niyang ipagpalit ang kanyang kaluluwa dahil mahina pa rin siya at iiwan siya ng kanyang kapatid balang araw. Pagkatapos ay sinabi ni Shing na siya ay talagang mahina at hindi makakatulong sa sinuman. Ipinaalam sa kanya ng isa pang tao na hanggat mayroon siyang kapangyarihan ng espiritu ng Diyos ng pagtatanggol siya ang magiging pinakamalakas na tao at ang kailangan lang niyang gawin ay isakripisyo ang kanyang kaluluwa upang magkaroon ng kapangyarihang espiritu. Kaya siya ang magiging numero unong mangangaso ng demonyo sa mundo na may kakayahang pangunahan ang isang grupo ng mga halimaw na pamunuan ang mundo at mag-transform bilang isang demonyo. Gayunpaman sinabi niyang hindi niya kailangan ang kapangyarihang iyon dahil ang presyo nito ay magiging halimaw. Pagkatapos noon biglang nagising si Shing at nagulat si Rong na mataas pa rin ang temperatura niya at hindi pa bumababa ngunit iginiit niyang ayos lang siya. Hindi nagtagal ay nahulog ang kanyang pendant at kinuha ito ni Rong pinalitan ang string ng isang mahiwagang pilak na sinulid mula sa kanyang pamilya sinabing hindi na ito mahuhulog. Nagpasalamat si Shing sa kanya. Sa kabilang banda pumasok na si Yuan at ang iba pa sa lugar at napansin ang maraming larawan ng isang babae. Biglang lumitaw ang Diablo pumalakpak para sa kanila. Tinanong siya ni Yuan kung siya ba ang masamang espiritu ng Diablo. Sumagot ang Diablo na nagpapahiwatig na siya ay isang mangangaso ng demonyo. Sinabi niya sa kanya na ang nangyayari ay wala sa kanyang negosyo at hiniling sa kanya na lumayo dahil siya ay naghintay ng 100 taon at sa wakas ay nakakuha ng 2 mataas na antas na immortal. Mabilis niyang tinanggap sila sa mundo ng impyerno. Pagkatapos ay sinabi ng Diablo sa ating mga bayani na alam niyang gusto nila ang espiritu ni Xiao Tian na nasa loob niya kaya hinamon niya sila na tingnan kung mayroon silang sapat na lakas upang kunin ito. Nagalit si Yuan sinabing wala siyang intensyon na maging magalang at inatake siya hinihiling na ibigay niya sa kanya ang espiritu. Mabilis na tumindi ang labanan nang sinubukan siyang sunugin ng Diablo ngunit hinarang ni Yuan ang kanyang apoy gamit ang kanyang espada. Ang Diablo ay namangha na nagsasabi na ang espadang ito ay makakapidyo sa tunay na apoy ng samadhi. Mabilis na naganap ang mga pangyayari. Mabilis na kumilos si Osho at ibinagsak si Yuan sa kanyang harapan gamit ang kanyang kakayahan matapos mawala ng malay si Yuan sa pakikipaglaban sa demonyo. Pagkatapos ay hinarap niya ang Diablo sinabi na ang mga bula ng apoy ay hindi talaga lumalamig dahil ang tunay na apoy sa kanyang katawan ay maaaring magpasigla ng enerhiya anumang oras. Tinanong ni Yuan ang demonyo kung kaya niya at ang pagpapasiglang ito ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang sakuna sa lungsod ng sunog. Gayunpaman kung ibinigay niya ang kanyang espiritu ang bulalakaw ay maaaring lumamig. Sumagot ang Diablo na mayroon siyang mas mabuting paraan kailangan lang niya ng blood donation mula sa 2 high-level na immortal. Sa sandaling iyon inakusahan siya ni Xiao ng kabaliwan at tinanong siya ni Osho kung ang layunin niya ay i-activate ang Forbidden Fire Meteor Technique at kung ano ang kanyang pinaplano. Sinabi niya sa kanya na nagpaplano siya ng isang revenge drama kung saan ang pagtatapos ay magiging pinakakapanabik. Sa sandaling iyon itinutok ni Xiao ang kanyang baril sa kanya at nagpaputok ng apoy at biglang nagliyab ang lugar. Hiniling niya kay Osho na gamitin ang kanyang mga kakayahan upang palamig ito ngunit sinabi sa kanya ng Diablo na walang makakapatay sa kanyang apoy ng paghihiganti at hindi nagtagal ay sinubukan niyang hampasin sila ngunit hindi niya magawang duguin ang mga ito. Sa sandaling iyon nagising si Yuan at hiniling kay Osho na hayaan siyang pigilan ang demonyo. Hindi niya alam kung ano ang mahika ng apoy na iyon ngunit sigurado siyang layunin ng Diablo na padyugo sila sa palasyong ito para magtagumpay ang kanyang malademonyong tukana. Binalaan niya si Osho na tumakas na ipinagmamalaki na siya ay isang mangangaso ng Diablo at ang 2 talim na espada na ito ay may kakayahang hamarang sa kanila. Hiniling niya kina Xiao at Osho na bumalik sa shop at pag-usapan ang plano sa pinuno.
Samantala ang mga tao sa lungsod ay nagtataka kung bakit biglang tumaas ang init at sa lalong madaling panahon natagpuan ang industrial na pogen na nagninangas. Nahulaan ng isang dumadaan sa kalye na ito ay seisubog at tinanong ni Rong ang pinuno kung ano ang nangyayari. Ipinaalam niya sa kanya na ang hurno ay muling hinalaw at ipinahayag ang kanyang pangamba na ang mga immortal ay nagalit sa Diablo na humahantong sa kinahinatnan nito. Bumalik sa demonyo lumalaban pa rin sa kanya si Yuan sa kabila ng nagliliyab na apoy. Tinuya ng Diablo si Yuan sinabing ibinigay niya ang kanyang buhay upang protektahan ang mga sakam na immortal mula sa kamatayan ngunit iniwan siya ng mga ito. Hindi nagtagal ay inatake at sinaktan niya ito hanggang sa nawalan siya ng malay na nagsasabing nararapat siyang ilibing ngayon. Nang malapit na niyang wakasan ang buhay ni Yuan biglang dumating sina Asha at Xiao na hinarangan ni Asha ang apoy at inutusan si Xiao na kunin si Yuan at tumakbo. Hindi nagtagal ay napansin ng Diablo ang isang bitik ng dugo sa lupa pinunasan ito ng kanyang daliri at tumayo sa harap ng isang larawan ng isang babae na nagpahayag na ang pinakahihintay na araw ay dumating na sa wakas. Pagkatapos ay nagsimula siyang magsagawa ng kanyang mga ritual gamit ang isang patak ng dugo. Sa labas may napansin si Xiao na kakaiba at nagtaka kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Asha sa kanya na nagsimula na ang magic ng apoy. Pagkatapos ay lumitaw ang Diablo lumilipad sa kalangitan na papaligiran ng mga apoy. Gusto siyang pigilan ni Xiao ngunit binalaan siya ni Asha laban sa paggamit ng geoding cannon sa mataas na temperatura. Nang maisip ng Diablo na matagumpay niyang nagamit ang teknik na gusto niya sa loob ng mahabang panahon biglang bumaliktad ang lahat ng nasa paligid niya. Galit niyang sinabi na kasalanan ng mga kasuklam-suklam na immortal at nangakong papatayin sila. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito nag-alala si Sheng sa kanyang kapatid at tiniyak siya ni Rong. Pagkatapos ay dinala niya siya upang itago mula sa apoy na dulot ng Diablo. Ngunit bigla niyang binitawan ang kamay nito at pinuntahan ang isang batang babae na nawala ng ina at umiiyak. Sinabi niya sa dalaga na ang lahat ay patungo sa isang taguan at tiyak na makikita niya ang kanyang ina doon. Sa sandaling iyon malapit nang bumagsak ang mga bato sa kanila ngunit iniligtas sila ni Rong gamit ang kanyang mga hibla na nagpapaalala sa kanya na bantayan ang kanyang buhay. Mabilis na dumaan ang mga pangyayari at sinabi ng pinuno kay Sheng na hindi na kailangang mag-alala dahil ang kanyang kapatid ay kumain ng makalangit na beans at gagaling. Kailangan lang niya ng ilang oras. Hindi nagtagal nagsimulang gumuho ang pinagtataguan sa ilang bahagi at ipinahayag ni Rong ang kanyang takot na baka tuluyan itong gumuho. Sinabi ni Asha na ang kapangyarihan ng bulalakaw ay masyadong malakas at nagtaka kung paano napigilan ng Diablo na hindi ito sumabog sa loob ng 100 taon. Sinabi ng pinuno na maaari lamang itong kontrolin sa isang paraan. Ang tanging kayamanan na lumalaban sa natural na apoy sa underworld ay ang cooling essence ngunit hindi niya alam kung nasaan ang pangunahing sentro ng cooling essence. Naalala lang niya na ang isang hadlang laban sa mga demonyo ay inilagay sa ilalim ng Guyan Fortress at sinabi ni Xiao na iyon ang lugar ng paglamig. Naisip ni Asha na kapag nakapasok na sila sa Guyan Fortress matatapos na ang kaguluhang iyon. Binalaan niya sila na ito ay isang napakalihim na lugar na may maraming mga gwardya kaya napakahirap pumasok maliban sa pagpasok at pagnanakaw. Ibinaling ng lahat ang kanilang mga mata kay Rong ngunit tinutulan ni Sheng ang ideya sinabing nanumpa siya sa kanyang kapatid na hindi na magnakaw muli. Nagtalo ang pinuno na ang kayamanan ay pag-aari ng mga immortal kaya paano ito maituturing na pagnanakaw. Nagpa siya si Rong na tulungan sila. Mabilis na nagbago ang eksena nang pumasok si Rong sa kuta at inatake ang isang babae tinanong siya kung nasaan ang cooling essence. Sinabi sa kanya ng babae na ito ay nasa pakpak ng kayamanan sa ibabang palapag ngunit hindi ito makapasok ng walang sikretong keycard. Hindi nagtagal sumiklab ang labanan sa pagitan nila at tinanong ni Rong ang babae na sabihin sa kanya ang tungkol sa card. Sumagot ang babae na kahit patayin siya hindi niya sasabihin sa kanya. Sa kabilang banda ang Diablo ay nabaliw na nagdulot ng mas maraming kaguluhan at tinawag si Asha upang harapin siya. Samantala nagsisi ang pinuno na hinayaan silang harapin ang Diablo at pukawin ang kanyang galit. Sa sandaling iyon nagpa siya si Asha na harapin siya at hiniling kay Sheng na pangalagaan ang lahat habang ang maliit na batang babae ay bumulalas na ang sitwasyon ay nakakatakot. Tiniyak ni Sheng na nasa labas sina Asha at Zhao na pinoprotektahan sila kaya hindi siya dapat matakot. Sa kuta binalaan ng babae si Rong na hindi siya lalabas ng buhay ngunit naabot ni Rong ang cooling essence. Mabilis na nagbago ang eksena na nagpapakitang iniligtas ng demonyo ang isang batang babae na ninakawan at hindi nagtagal ay nagpakasal sila. Isang araw magkasama silang nanood ng balita na nagpahayag na pinamunuan ng hari ng Diablo ang kanyang hukbo upang salakayin ang mundo ng mga engkanto na idineklara ang pagtatapos ng 1,000 taon ng kapayapaan. Inihayag ng makalangit na hukuman na ang mundo ng engkanto ay pumasok sa isang antas ng pagiging handa sa pakikipaglaban sa unang antas.
Bukod dito nagulat ang mga Diyos sa tahasang paglabag ng dyablo sa kontrata ng sinaunang Diyos. Sinabi ng dakilang Diyos na si Shaki na tinipon ng templo sa kanlurang langit ang mga banal na tagapag-alaga upang ganap na suportahan ang makalangit na palasyo at ang hukbo ng dyablo ay mawawasak sa anumang paraan. Sinabi ng babae sa kanyang asawa na natatakot siya sa digmaan ngunit tiniyak niya sa kanya na ang lungsod ng apoy ay hindi kailanman magiging isang larangan ng digmaan at na mayroong isang kasunduan sa pagitan ng angkan ng dyablo ng apoy at ng mga immortal. Di nagtagal sumiklab ang digmaan na humantong sa kaguluhan at ang mga tao ay tumakbo sa mga lansangan pagkatapos nito ay nahulog ang isang malaking meteor sa lungsod. Pagbabalik sa kasalukuyan nagpaputok si Zhao mula sa kanyang canyon na nagsasabi na ipapakita niya sa kanya ang kapangyarihan ng mga immortal. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aaway nagsalita ang dyablo na nagsasabing ang mga immortal ay mga mapagkunwari na pumatay sa mga inosente. Tinanong siya ni Zhao kung ano ang ibig niyang sabihin ngunit sumagot siya na ibabalik niya sa kanila ang sakit na idinulot nila sa kanya at papahirapan niya sila ng 100 beses. Pagkatapos ay inilunsad niya ang kanyang apoy at ginamit ni Osha ang isang ice barrier para sa proteksyon. Hindi nagtagal sumama sa kanila si Sheng na humihiling sa dyablo na huwag lumaban ng walang kabuluhan dahil ang lungsod na iyon ay naglalaman ng mga inosente na ngayon ay dumaranas ng sakuna. Nagsimulang sabihin ng dyablo kung paano pinanghahawakan ng lungsod na iyon ang kanyang pinakamasayang alaala ngunit nawala sa kanya ang lahat dahil sa pagkakanulo sa mga immortal. Dahil sa kanila kaya siya ngayon ay naghihiganti sa pagkamatay ng kanyang asawa dahil sila ang naghulog ng bulalakaw ng apoy sa lugar na iyon. Tinanong ni Sheng si Osho kung ano ang sinasabi at ipinaliwanag ni Osho na gusto ng hari ng demonyo na gamitin ang ipinagbabawal na pamamaraan ng apoy upang sirain ang walang kamatayang palasyo tahanan ng mga Diyos at upang maprotektahan ito ginamit nila ang kapangyarihan ng mga Diyos upang lumikha ng isang protection na puwersa na nagre-redirect sa landas ng meteor na naging sanhi ng pagkahulog nito sa underworld. Sumigaw ang dyablo na pinatay nila ang kanyang asawa sa planong iyon kaya papatayin niya ang lahat. Mabilis niyang sinubukang patayin si Zhao ngunit iniligtas siya ni Sheng at ginawa ang Jingang Barrier. Nagalit ang dyablo sinabi kay Sheng na nasa maling panig siya. Sumagot si Sheng na hanggat patuloy na naghihiganti ang dyablo wala siyang pinagkaiba sa kanila. Mas mabuting gamitin ang kanyang kapangyarihan upang iligtas ang mga tao sa lungsod dahil kahit napatayin niya ang lahat ng mga immortal hindi nito mababago ang nangyari sa nakaraan. Gayunpaman hindi pinansin ng dyablo ang kanyang mga salita at naging isang napakalaking halimaw na nagsasabing ipaghihiganti niya ang espiritu ng kanyang asawa. Sinimulan ni Sheng na kontrahin ang halimaw gamit ang kanyang lakas at bakal ngunit sinabi sa kanya ng halimaw na mauubos siya ng maraming enerhiya ng ganoon at hinimok siya na sumuko. Nang malapit ng magpakawala ng apoy ang halimaw sa kanila bigla nitong napansin na lumalamig ang layunin ng immortal. Sinabi ni Zhao na tiyak na nagtagumpay si Rong sa kanyang misyon ngunit mas nagalit ang halimaw nagpakawala ng apoy mula sa bibig nito at ibinato ang mga ito sa kanila na ipinahayag na hindi nito hahayaang magtagumpay sila. Inactivate ni Sheng ang Jingang Barrier na ligtas silang muli at nagkomento si Osha na mabuti na lang nandoon ang hadlang kung hindi ay namatay na sila ngunit natakot siya na ang mga aksyon ni Rong ay nalantad. Pagkatapos ay ipinahayag ni Sheng na kailangan nilang iligtas siya. Hindi siya pwedeng tumabi at panoorin na may mamatay. Sinabi sa kanya ni Osho na mayroon pa rin siyang espiritual na kapangyarihan na makakatulong sa kanya na maabot siya at iligtas siya. Nangako siya na ibabalik niya ito ng ligtas. Samantala biglang natagpuan ni Rong ang dyablo sa kuta at tinanong kung bakit siya naruroon dahil ang mga demonyo ay abala sa pakikipaglaban sa isa't isa. Biglang lumapit sa kanya ang halimaw sinabing dumating siya sa tamang oras at hindi na kailangan pang hanapin. Hindi nagtagal sumiklab ang labanan sa pagitan nila habang pinagmamasdan sila ni Rong mula sa kanyang pinagtatagwan. Naganap ang mga pangyayari dinaig ng dyablo ang halimaw at nakuha ang espiritu nito. Biglang dumating si Sheng dala ang kanyang bakal nagsimulang sumipsip ng kapangyarihan ng dyablo. Hinawakan ng dyablo ang pamalo na bakal ni Sheng at nang malapit na niya itong patayin tumalon si Rong sa kanyang harapan mabilis na dinala si Sheng palayo at nawala sa harap ng dyablo tumakas sa lugar. Sa sandaling iyon nagsimula siyang magtaka kung ano ang gagawin nila ngayon. Ang halimaw na nagtataglay pa rin ng espiritu ay nagsabi na kailangan ni Sheng na gamitin ang magic iron ng mabilis upang masira ang cooling essence. Sa katunayan nagtagumpay si Sheng sa pagprotekta sa lungsod at pagsira sa kakanyahan. Sa sandaling iyon ang halimaw ay tumingin sa singsing ng kanyang asawa na nanangis na hindi siya maaaring maghiganti para sa kanya habang ang kanyang espiritu ay nagpakita sa kanya na nagsasabi sa kanya na ito ay sapat na naprotektahan niya ang kanilang lungsod. Mabilis na nagbago ang eksena at ang ating mga bayani ay nasa kanilang sasakyan na dumaraan sa desyerto. Nagtataka si Yuan tungkol sa ilog na maaaring magpagaling sa kanyang mga sugat at sinabi sa kanya ni Zhao na iyon ay ang Shaxi River ang tanging ganap na makapagpapagaling sa kanyang pinsala.
Hinimok siya ni Sheng na magpahinga dahil hindi pa siya ganap na gumaling at sinabi ni Rong na gusto niya ang matatapang na lalaki ngunit natakot siya na mamatay ito bago siya maabot kaya sa wakas ay nagpasya siyang magpahinga dahil sa kanyang mga salita. Hindi nagtagal nagpasalamat si Sheng kay Osha sa pagligtas kay Yuan sa Fire City. Nabanggit ni Osha na malapit na silang makarating sa kanilang destinasyon. Habang nasa daan napansin ni Sheng na ang bayan ay desyerto at nagtaka kung may mahiwagang labanan ang naganap doon tulad sa Fire City ngunit itinanggi ito ni Osha. Bago pa man siya makasagot ay nasaron na ang sasakyan kaya't pinuntahan niya ito para tingnan. Sa sandaling iyon sinabi ni na Yuan at Sheng na tila kakaiba si Osha mula nang pumasok sila sa lugar. Ipinaliwanag ni Zhao na ang rehiyon ng Kumunoy ay mayaman sa iba't ibang mahahalagang mineral at ang Ming ay dating naging mataong lugar ng kalakalan kung saan ang mga dating puwersa ni Osha ay nakatalaga sa zona ng pagmimina. Kung hindi lang sana nila dinala si Yuan sa ilog para magpagamot hindi na sana maiisip ni Osha na bumalik sa lugar na ito. Hindi nagtagal ay napagtanto niyang ibinunyag niya sa kanila ang buong kwento ng buhay ni Osha at nakipag-snap siya sa kanila na nagsasabing hindi na niya sasabihin dahil masyado silang madaldal. Pagkatapos sinabi ni Yuan na ito ay tungkol sa emosyon at bilang isang demonyo at halimaw na mangangaso bubuksan niya ang puso ni Osha at aalisin ang kanyang mga buhol. Mabilis niyang pinuntahan si Osha at tinanong kung may problema. Paliwanag ni Osha na basag ang energy crystal ng sasakyan kaya hindi sila makagalaw. Gayunpaman mayroong isang kuweba sa malapit na dapat maglaman ng alternatibong minahan ng enerhiya at kung maisasaayos nilang muli ang kristal ng enerhiya maaari silang lumipat muli. Sinubukan siyang samahan ni Yuan sa kuweba ngunit tumanggi si Osha at hiniling na huwag siyang istorbohin. Ilang taon na ang nakalipas si Osha ay nasa isang misyon kasama ang kanyang koponan upang siyasatin ang isang pagkagambala sa komunikasyon sa minahan. Inaasahan ng kapitan ang pagkakasangkot ng isang demonyo sa insidente ngunit inutusan sila ng komandante na iwasan ang labanan ngunit maghanda para sa anumang emerhensya. Habang inaalala ni Osha ang kanyang mga alaala kasama ang team tinanong ni Shing si Xiao tungkol sa lokasyon ng minahan dahil matagal nang nawala si Osha. Ngunit naiinis si Yuan sa tanong ni Shing tungkol sa kinaroroonan ni Osha sinabi niyang nagpasya siyang pumuntang mag-isa at ayaw niyang may kasama. Sinabi sa kanya ni Shing na napagpasyahan niya iyon dahil hindi pa ganap na gumaling si Yuan at nag-aalala siya sa kanyang kalusugan ngunit iginiit niya na baka kamuhian siya ni Osha at posibleng gusto niyang tumakas. Ipinagtanggol ni Xiao si Osha hindi raw nila alam kung ano ang naranasan niya sa lugar na iyon. Bumalik sa dati ang mga pangyayari noong ginalugad ng team ang minahan kung saan nakakita sila ng dugo na parang nagkaroon ng labanan ngunit walang mga bangkay at napakagulo ng lugar. Pagkatapos ay nagpasya silang bumaba sa kailaliman ng minahan para malaman kung ano ang nangyari. Pagbaba nila nagulat sila sa napakaraming zombie na umaatake sa kanila. Nagpaputok sila ngunit walang epekto ang kanilang mga sandata. Sinabihan ni Osha ang lahat na sumulong at magtago sa isang break room. Sa break room mayroong isang lumang kagamitan sa komunikasyon at sinabi ni Osha na maaari nilang kontaken ang hukbo sa pamamagitan nito. Sa sandaling ito inaabot nila ang mga reinforcement. Biglang sumulpot ang mga halimaw na kumakain ng laman sa lugar. Bumalik ang mga pangyayari sa kasalukuyan at sinabi ni Yuan na narinig niya ang tungkol sa halimaw na iyon mula sa kanyang ama. Isa itong nilalang mula sa daigdig ng demonyo mabangis at napakalakas sa pakikipaglaban gamit ang mahika ng pagbabakuna kaya naman hindi ito madaling mapatay. Kahit na ang mga immortal ay natatakot dito dahil ito ay nakakatakot. Binanggit ni Xiao na may chismis na nagsasabing ang halimaw na ito ay nilikha sa kadiliman kaya nakatira ito sa madilim na mundo ng demonyo. Pagkatapos ay nagtanong si Rong paano sila napunta sa ilalim ng minahan noon. Sumagot si Xiao na hindi niya alam dahil pagkatapos ng labanan ang demonyo ay nakulong at lahat ng mahiwagang daanan ay sarado. Sa minahan laking gulat ni Osha nang makita ang isang demonyong pormasayon sa lupa at nagtaka kung bakit ito lumitaw muli. Biglang lumitaw sa kanyang harapan ang isang dambuhalang halimaw at nagsimula siyang lumaban na alala ang kanyang mga kasama na nag-alay ng kanilang buhay. Biglang nagbago ang eksena at nakita ni Osha si Shing sa tabi niya na ginigising siya. Tinanong niya kung bakit siya dumating. Sinabi sa kanya ni Shing na nakatanggap sila ng senyales na may mga kakaibang nilalang kaya pumunta sila upang iligtas siya. Nang makita niyang pinaputok ni Xiao ang kanyang kanyen sa halimaw sinabi niya kay Shing na protektahan ang lahat ng may hadlang dahil napagtanto niya na ang dugo ng walang kamatayan ay ikukulong ang halimaw. Hinimok siya ni Shing na huwag isakripisyo ang kanyang sarili ngunit sinabi niya sa kanya na hindi niya kayang mawala muli ang kanyang mga kasama. Nang malapit na niyang isakripisyo ang kanyang sarili pinalibutan ni Shing ang lahat ng harang at ginamit ang makalangit na bakal upang pabagsakin ang halimaw. Mabilis na nagbago ang eksena at nagtanong si Shing tungkol sa epekto ng bato.
Ipinaalam sa kanya ni Osho na ang data ay nagpapahiwatig na ito ay napaka-stable na kung saan siya ay sumagot na mahusay dahil sila ay halos mailibing sa minahan para sa isang maliit na bato. Sinabi ni Osho na kung hindi nila itinaya ang kanilang buhay para iligtas siya nakatulog na sana siya sa minahan. Sinabi ni Yuan na isa silang team at hindi na kailangan ng ganoong pag-uusap. Hindi nagtagal sinabi sa kanila ni Osho na nakarating na sila sa Healing River na makapagpapagaling ng lahat at lahat ay nagpahayag ng kanilang paghanga sa lugar. Nagsimulang magbahagi si Osho ng ilang impormasyon tungkol sa ilog kung paano ito nilikha ng mga Diyos at kung paano rin ito tinutupad ang mga kagustuhan. Sa loob ng 100 taon ang mga tao ay nagpunta roon upang manalangin at gumawa ng mga kahilingan kaya naman maraming lahi ang nanirahan sa lugar na iyon at ang lungsod ng buhangin ay naitatag. Nagulat si Rong sa katahimikan ng lugar dahil ito ay dapat na mataong. Sinabi sa kanya ni Xiao na ang mga puwersang protection ay umalis sa lugar pagkatapos ng insidente ng minahan kaya ang rehiyon ay naging palaruan ng mga demonyo at ang mga ordinaryong tao ay hindi nang ahas na pumasok. Tanging ang may lakas na tulad nila ang pupunta sa ilog ng mga Diyos. Ilang sandali pa nasa tubig na sina Xing at Yuan na mangha sa kakayahan nitong pagalingin ang mga sugat ni Yuan. Ngunit biglang may napansin silang ibang tao sa lugar kaya sinabihan ni Yuan ang kanyang kapatid na pumunta sa dalampasigan habang papalapit ito sa taong ito. Nang makalapit siya naganap ang isang pag-uusap kung saan nagtanong ang taong ito kung anak siya ni Kishan ngunit ipinaalam niya sa kanya na nagkakamali siya. Ang kanyang ama ay si Chen na nagbigay sa kanya ng kanyang kambal na espada upang maging pinakamalakas na mangangaso ng demonyo sa mundo. Sinabi sa kanya ng lalaki na siya ang kanyang kalaban noon dahil ang kanyang pangarap ay labanan ng pinakamalakas na mangangaso ng demonyo at hiniling niyang labanan siya. Sinubukan silang pigilan ni Xing ngunit sinabi ng lalaki na ito ay isang tunggalian sa pagitan nila at wala siyang bahagi rito. Maya-maya ay dumating na ang iba at tinanong ni Xiao kung ano ang nangyayari. Sinabi sa kanya ni Xing na hindi nila kilala ang lalaking ito ngunit gusto pa rin niyang labanan si Yuan. Hiniling niya sa lalaki na huwag gumawa ng gulo ngunit bigla nitong hinugot ang kanyang espada at muntik na siyang tamaan. Sa sandaling iyon nakilala siya ni Rong at sinabing siya ang sword ghost na si Chi sikat na sikat sa underworld. Tinanong niya ito kung paano siya naglakas loob na pigilan ang kanyang espada nang makilala siya nito. Sinabi niya sa kanya na hindi siya mangangahas na pigilan siya ngunit kung pipilitin niyang lumaban kailangan niyang maghintay hanggang gumaling si Yuan dahil nasugatan siya at pumunta sila para gamutin siya. Maaaring hindi siya ang pinakamalakas na mangangaso ng demonyo ngunit siya ay tunay na likas na matalino sa kung fu. Kung papatayin niya siya ngayon hindi siya magkakaroon ng pagkakataong matupad ang kanyang pangarap. Sinabi ng lalaki sa kanila na hihintayin niya siyang lumaban sa pagsikat ng araw kung hindi lahat ay mamamatay. Nagbago ang eksena at tinanong siya ni Xing tungkol sa pinagmulan ng multo. Ipinaalam niya sa kanya na ang alamat ay nagsabi na si Janzo ay orihinal na isa sa mga madilim na pinuno ng angkan ng multo malakas sa martial arts at nahuhumaling sa espada na naghahangad na habulin ang pinakamalakas na espada. Lihim niyang kinuha ang itim na buto ng Ghost Clan na sagrado sa kanila tinurok ito ng kanyang espiritu at pinahusay ang Black Bone Sword para maging personal niyang sandata. Kaya naman galit na galit ang dating hari ng mga multo nang matuklasan niya ito at personal na pinamunuan ang mga piling tao upang salakayin siya ngunit sa huli ay pinatay niya ito. Simula noon pinangalanan ang Ghost Sword sa pinakamalakas na eskrimidor sa Ghost Clan. Namangha si Xiao na maaaring patayin ang hari ng mga multo at napagpasyahan niya na kahit na sumama sila kay Yuan hindi ito posibleng iligtas siya. Sinabi sa kanila ni Rong na siya ay napakalakas. Sinabi ni Yuan na natalo lang siya ng kutsilyo ng Demon Hunter si Chi Tian. Sinabi ni Osho na hindi siya si Chi Tian, Euro kaya natakot siyang matalo ngunit iginiit niya na pinagkakatiwalaan niya ang kanyang kambal na espada. Binalaan siya ni Xiao na delikado at tinanong niya si Osho kung maaari niyang gamitin ang kanyang mga kasanayan ngunit sinabi niya sa kanya na ang multo ay nagtakda ng isang sistema ng pagsubaybay at kung gagamitin niya ang kanyang mga kasanayan malalaman kaagad nito ang kanyang mga galaw. Iminungkahi ni Xing na tumakas sila dahil hindi patas ang kompetisyon ngunit tumanggi si Yuan ipinaalala sa kanya na ang kanilang ama ay laging lumalaban hanggang kamatayan. Hindi nagtagal ay sumikat ang araw at gumaling na ang katawan ni Yuan. Sinimulan siyang tulungan ni Osho sa kanyang mga karanasan at binigyan din siya ni Rong ng kanyang mahiwagang sinulid na sinasabing hindi ito maaabot ng mga sandata. Habang umiiyak si Xing tiniyak siya ni Yuan sinabing ang tapang ng sangkatauhan ay walang limitasyon. Kahit na humarap ka sa isang kaaway ng 100 beses na mas malakas hindi ka dapat umatras kahit na nangangahulugan ito na ikaw ay papatayin. Naalala ni Yuan noong nag-aaral siya ng martial arts at sinabi sa kanya ng kanyang ama ang tungkol sa 2 talim na espada ang pinakamagandang pagpipilian para sa isang mangangaso ng demonyo.
Di nagtagal nagsimula siyang lumaban sa multo, inalala ang lahat ng kanyang mga aralin sa martial arts, mabangis na pakikipaglaban sa pagkabigla ng lahat sa kanyang lakas. Mabilis na inihanda ng multo ang maalamat na kasanayan sa espada at nagtaka si Rong kung alam ba niya ang silver silk armor na ibinigay niya kay Yuan. Napakalakas ng thread na ito na kaya nitong makatiis ng maraming lakas ng pag-atake, ngunit humina ito kung paulit-ulit na inaatake ang parehong lugar sa loob ng maikling panahon. Pagkatapos ng ilang sandali ng labanan, bumagsak si Yuan sa lupa, inamin sa multo na siya ay napakalakas at hindi sigurado kung matatalo niya siya. Sinabi sa kanya ng multo na ang mahihina ay walang lugar sa mundong ito at hindi kayang protektahan ang iba. Mabilis na naalala ni Yuan ang mga salita ng kanyang ama tungkol sa pag-aalay ng dugo na nagpapalakas sa isang mangangaso. Nasugatan niya ang kanyang sarili at nang tumulo ang kanyang dugo sa espada, tumaas ang kanyang lakas at marahas niyang inatake ang multo habang pinaalalahanan siya ni Xiao na hindi tao ang kaaway at hinimok siyang pumatay. Mabilis na naganap ang mga pangyayari nang iwan ni Yuan ang multo at pumunta sa kanyang espada patungo sa kanyang mga kasama. Sinabi ni Xiao na pinupuri niya siya, ngunit hindi siya dapat maging mayabang at hinimok siya na patayin ang multo. Gayunpaman, nagulat sila nang makitang namumula ang kanyang mga mata at sinimulan niyang salakayin si Xing. Sinimulan siyang pag-alitan ni Xiao, tinanong kung saan napunta ang kanyang isip. Hindi na niya nakilala ang kalaban. Hindi nagtagal, sinimulan din niyang salakayin si Rong na nag-udyok kay Osha na gamitin ang kanyang kapangyarihan para pansamantalang igapos siya ng mahika. Nawalan ng malay si Yuan at may nagdala sa kanya sa panaginip para ipakilala sa kanya ang mga alaala ng dating may-ari ng espada. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang maraming multo na umaatake sa dating mangangaso ng demonyo, ngunit mabilis niyang inalis ang lahat. Pagkatapos nito, nagkaroon ng sunod-sunod na pakikipag-usap si Yuan sa mangangaso kung saan sinabihan siya na gaano man kalakas ang espada, hindi nito kayang lipulin ang lahat ng demonyo at iligtas ang lahat. Lumipat ang eksena at hinarap ng mangangaso ang multo. Pagkatapos makipaglaban sa kanya, nakilala niya ang ama ni Yuan na tumulong sa kanya matapos siyang masugitan sa labanan, at pagkatapos ay ibinigay sa kanya ang 2 talim na espada. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, hinailan ng multo ang espada mula sa katawan ni Yuan. Pagkatapos ipakita sa kanya ang lahat ng mga alaala, sinabi sa kanya na iniwan niya itong muli ng pagkakataon sa buhay, ngunit sa susunod wala na siyang pagpipilian. Sinabi sa kanya ni Yuan na hindi niya kailangan ng pagkakataon at hindi niya pagkakautang ang kanyang buhay sa kanya. Umalis ang multo, sinabing matatapos lang ang account niya kay Yuan kapag talagang karapat-dapat siya sa titulong Demon Hunter. Hindi nagtagal, tumakbo si Xing at lahat ng kanyang mga kasama kay Yuan, tinanong siya kung ano ang nangyari. Pagkatapos nito, nagtipon sila upang pag-isipan ang sikreto ng 2 talim na espada. Sinabi ni Xiao na ang pinakamahusay na paraan upang matuklasan ang lihim na ito ay pumunta sa Fengkun dahil mayroon itong malakas na mahiwagang enerhiya at mas maraming kultura at teknolohiya kaysa sa ibang mga lungsod. Napagpasyahan nila na iyon ang kanilang susunod na layunin. Mabilis na nagbago ang eksena at tumayo si Fobo na nagsasabing ang nobya bilang 999 na ay si Prinsesa Dora mula sa lungsod ng Bas. Siya ay sanay sa piano, chess at pagpipinta. Nang magsimulang sumayaw ang prinsesa sa harap ni Tian, Euro, mabilis na humingi ng tawad si Fobo at hiniling siyang umatras. Pagkatapos ay tinawag niya ang kandidatong numero 1,000 at pumasok ang isang babaeng nakamaskara na nakakuha ng atensyon ni Tian saglit. Pero nang tanggalin niya ang takip sa mukha, nagulat si Tian. Lumapit ito sa kanya, dinama ang mukha nito, ngunit tumakbo ito palayo nang tinawag siya ni Fobo. Hinabol siya ni Fobo at sinabi sa kanya ni Tian na ang kanyang panlasa ay kakilakilabot at nasa kanyang puso ay isang batang babae na nakita niya sa kanyang mga panaginip na may maningning na mga mata tulad ng mga bukal na naliliwanagan ng buwan sa tag-araw, gininto ang buhok, isang nakamamanghang katawan at isang espiritu na kasing dalisay ng nyebe. Sumakay si Fobo sa kanyang sasakyan, sinabing ihahatid niya siya sa kanya, ngunit sinabi sa kanya ni Tian na mayroon siyang kasunduan sa kanya na darating siya balang araw at magiging kanyang nobya. Sabi ni Fobo kapag nagpakita ang babaeng iyon ay gaganapin agad ang kanilang kasal, pero ang ipinagtataka niya bakit hindi pa ito dumarating. Sa sasakyan, lumapit si Rong kay Osha at sinabing tinanong siya ni Xing na tanungin kung gaano katagal bago sila dumating. Sa oras na iyon, pinipilit ni Yuan si Xing na magsagawa ng matinding pagsasanay na sinasabing mahalaga para sa kanya na maging isang lalaki. Pagkatapos ay sinabi ni Rong sa kanila na ipinaalam sa kanya ni Osha na hindi malayo sa kanila si Fengko, na ikinagulat ni Yuan dahil malapit ito sa mga tiwangwang na lugar na kanilang dinadaanan. Pinaalalahanan siya ni Rong na ito lamang ang walang kamatayang lungsod sa Underworld. Sa kabilang banda, nawala sa pag-iisip si Xiao. Tinanong siya ni Osha kung ayaw niyang pumunta sa Fengkun, ngunit sinabi niya sa kanya na iniisip lang niya kung ano ang susunod na mangyayari. Iminungkahi niya na ang emperador ng lungsod ay maaaring magkaroon ng impormasyong gusto nila.
Hindi nagtagal nakarating sila sa Fengkon at ipinahayag ni Yuan ang kanyang paghanga dito. Sabi ni Osha ito ang dakilang lungsod ng mga immortal. Nabanggit ni Rong na napakahigpit ng mga check doon lalo na sa pasukan. Ang mga recruit ay nagsimulang sabihin sa mga dumadaan sa gate ng lungsod mangyaring pumasok ayon sa pakikipagtulungan sa mga security check. Ang lahat ng mga bisita ay dapat na nakarehistro at ang kanilang mga pagkakakilanlan ay nakumpirma. Sa pagdaan ng mga bayani sa tarangkahan narinig nila ang isang anunsyo tungkol sa kasal ng anak ng Panginoon ng Kastilyo. Nagalit si Xiao nang marinig iyon. Nang makapasok na sila sa lungsod tinanong ni Xiao ang isang vendor kung saan nagaganap ang kasal ng young lord ng Kastilyo paano sila makakapunta sa party ilang taon na ang nobya kung ano ang hitsura niya at kung paano tumanggap ng invitation card. Nagsimulang magbulungan ang lahat tungkol kay Xiao at nagtanong kung bakit kakaiba ang kanyang kinikilos. Para naman kay Xing Ania kung pupunta sila sa kasal baka makilala nila ang emperador at malaman ang impormasyong gusto nila. Pinuri siya ni Yuan matalino daw siya pero naisip niya paano sila papasok sa kasal ng small castle lord. Bigla nilang nadatnan ang mga recruit na papalapit sa kanila at tinatanggap sila na humihiling na sumama sa kanila sa kastilyo. Mabilis na nagbago ang eksena at lumitaw ang mga bayani sa kastilyo ng emperador kung saan nakalatag sa harap nila ang isang napakalaking hapagkainan. Hindi nagtagal pumasok ang batang Panginoon ng Kastilyo tinatanggap sila sa lungsod ng Fengkon. Sa sandaling iyon binati siya ni Osha ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang sugo ng mga immortal at dumating upang mangalap ng ilang impormasyon mula sa emperador kung ito ay angkop. Ngunit tumutol siya sinabi hindi iyon nararapat dahil ang kanyang ama ay nasa malalim na pagmumuni-muni sa mahabang panahon at hindi nakikipagkite sa sinumang bisita. Gayunpaman maaari kang manatili hanggang sa kasal na magaganap sa loob ng 3 araw at marahil pagkatapos ay makakahanap ka ng pagkakataong makilala siya. Binati siya ni Rong ngunit nagpahayag ng panghihinayang na hindi sila makapagdala ng regalo. Sinabi niya sa kanila na ang kanyang regalo ay kinuha na nang ihatid nila ang kanyang nobya sa Fengkon at naihatid ito ng ligtas. Sa puntong iyon gulat na napatingin ang lahat kay Xiao. Dumating si Fubo at ipinaalam sa kanya na dumating na ang thread at maaari niyang idisenyo ang damit pangkasal anumang oras. Pagkatapos ay nilapitan niya si Xiao at sinabi sa kanya na mula noong nagparehistro siya sa gate ng Fengkon ang buong lungsod ay naghahanda para sa kasal. Tinanong niya siya nakalimutan mo na ba ang iyong pangako? Naalala niya noon kung paano niya binugbog ang mga nambo-bully nilang kaklase sa paaralan at ipinagtanggol siya at kung paano niya ito hiniling na maging nobya niya. Mabilis na nagpasalamat si Fubo sa mabilis na pag-aayos ng kasal ngunit sinabi sa kanya ni Xiao na napakabata pa niya noong panahong iyon at hindi niya naiintindihan ang kahulugan ng isang nobya. Pagkatapos ay inamin niya sa kanya na tinakot niya ang mga bata na ay bully siya kaya ipagtanggol siya nito at anyayahan siyang kumain ng libre. He told her that the details doesn't matter to him enough ang mahalaga lang ay mahal niya ito noon. Ibinulong ni Xing kay Yuan na ayaw magpakasal ni Xiao ngunit sinabi niya sa kanya na ang kasal ay mahalaga upang makilala ang emperador dahil binanggit ni Tia na ang emperador ay palaging nagmumuni-muni at hindi magpapakita hanggang sa kasal. Sa sandaling iyon commendat si Osha kay Xiao at naunawaan niya ang plano nito na kailangan niyang kumilos upang makilala ang emperador. Nagtanong siya tungkol sa kanyang silid habang ang iba pang mga bayani ay lumabas upang tuklasin. Hindi nagtagal ay nagpunta sila upang hanapin ang espiritu ng Diyos habang si Xiao ay nasa kanyang silid na nagsasabing maghihintay ako hanggang sa makilala nila ang emperador at pagkatapos ay tatakas ako. Ilang araw bago nito nagbago ang eksena at si Yuan ay kasama ni Rong sa lungsod kung saan si Yuan ay banihag ng isang babae ngunit si Rong sa kanyang kakaibang karanasan ay nagsabi sa kanya na ang babae ay binabantayan ng isang magnanakaw. Halos hindi pa siya tapos magsalita nang sumigaw ang babae na may nagnakaw ng kanyang kwintas at hiniling sa mga tao na hulihin ang magnanakaw. Akmang hahampasin ni Yuan ang magnanakaw bigla niyang nakita ang may-ari ng kwintas na tinatawagan ang mga sundalo na hulihin siya pinagbibintangan siyang nagnakaw ng kwintas na kahit papaano ay napunta sa kanyang leeg nang hindi niya alam kung paano nangyari iyon. Sa sandaling iyon kinausap ni Rong ang mga sundalo at sinabi sa kanila na sila ay mga personal na panauhin imbitado sa kasal ng batang Panginoon ng Kastilyo at maaari nilang tingnan ang kanilang mga kredensyal. Nang iwan sila ng mga sundalo at sinimulang suriin ang mga listahan ng entry na tuklasan nilang ilegal silang pumasok sa mga hangganan kaya sinimulan nilang ituloy ang mga ito. Sa kabilang panig si Xing at Osha ay nasa isang lugar kasama si Osha na bumulong-bulong tungkol sa patuloy na pagkagambala ng signal at iniisip kung mayroon talagang isang piraso ng espiritual na diwa sa Fengkon. Ngunit sa sandaling iyon si Xing ay nakakuha ng ilang senyales mula sa kung saan at sila ni Osha ay pumunta sa kung saan nanggagaling ang senyales na nagulat lamang na ito ay agad na nawala. Una siyang nakakuha ng senyales sa lungsod na nang sundan niya ito dinala siya sa kagubatan sa labas ng lungsod.
Habang bumabalik kasama si Osha narinig niya ang tungkol sa desisyon na isara ang lahat ng sibil na daanan sa Phongkun City dahil sa kasal ng Young Lord na pinipigilan ang sinuman na pumasok o umalis. Biglang isinara ang tarangkahan ng lungsod at sinumang tatawid dito mula ngayon ay maituturing na gagawa ng ilegal na pag-atake. Sinubukan ni Shing at Osha na buksan ito ngunit hindi sila nagtagumpay. Sa sandaling iyon isang matandang lalaki ang lumapit sa kanila mula sa likuran at tinanong siya ni Shing kung siya ay residente ng lungsod. Sumagot siya na siya nga ngunit dahil sa sakit ng kanyang anak na babae siya ay umalis sa lungsod upang manguha ng mga halamang gamot at ang kanyang anak na babae ay naghihintay sa kanya sa bahay. Pagkatapos may naisip na ideya si Shing at nagmamadali siyang pumunta sa gate iniisip kung may makakarinig sa kanya. Isang sundalo ang tumugon at sinabi sa kanya ni Shing na ang matanda ay residente ng lungsod at lumabas upang kumuha ng gamot para sa kanyang may sakit na anak na babae nagtatanong kung maaari niya itong pasukin. Ngunit humingi ng paumanhin ang sundalo sinabing sinusunod niya ang utos ng batang Panginoon na isara ang lahat ng mga tarangkahan at pader ay activate ang hadlang sa depensa at pigilan ang sinuman na tumawid. Tanong ni Osha sa matanda sarado ba talaga ng ganito ang Phongkun Gate? Sinabi niya sa kanya na ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan. Mabilis na nakahanap si Shing ng isang tarangkahan na hindi nababantayan ngunit sa sandaling inihagis niya ang kanyang mga lubad para akyatin ito natuklasan niya na walang sinuman ang makakahawak sa dingding o sa metal. Kaya ginamit ni Osha ang kanyang mahiwagang kakayahan upang lumikha ng isang mahiwagang hagdan ngunit nang umakyat siya dito nahulog siya pabalik sa lupa. Sinabi niya na ang hadlang ay napakalakas. Sinabi sa kanila ng matanda na may isa pang daan isang lihim na daanan sa ilalim ng lupa kung saan siya naglalaro noong bata pa siya at doon ay nakakita siya ng isa pang nakatagong pasukan na maaaring humantong sa lungsod. Mabilis silang pumasok sa lihim na daanan ngunit nagbabala ang matanda na hindi nila malalampasan ang harang ng mga immortal. Sinabi ni Shing kay Osha na baka makapasok siya since immortal siya. Lumapit si Osha sa barrier at hinawakan ito sinabing ang tunnel na ito ay dinisenyo ng mga sinaunang magic craftsmen ng pamilyang immortal at marahil ang lihim na lagusan na ito ay itinayo para sa mga immortal. Sa sandaling hinawakan niya ang isang bagay tinanggal ang harang. Naunang pumasok ang matanda kasunod si Shing. Pagkatapos nito umakyat sila sa isang hagdan na naghahatid sa kanila sa tila isang tavern. At biglang natagpuan ni Shing at Osha ang kanilang mga sarili sa entablado ng tavern at ang matanda ay nawala. Mabilis hinabol sila ng mga sundalo nagtatanong paano ka nakapasok sa lugar na ito. Habang tumatakas sa mga lansangan ng lungsod inihayag na sila ay mga takas na ilegal na pumasok sa lungsod. Hiniling ng mga sundalo sa mga mamamayan na makipag-ugnayan sa kanila sa sandaling makita nila sila. Sa sandaling iyon napansin ng isang mamamayan na nakatayo sila sa tabi niya kaya inutusan ni Osha si Shing na tumakbo ng mabilis. Sa kabilang panig inihahanda ng mga katulong si Xiao binibihisan siya ng kasuotang pangkasal. Pagkatapos ay dumating si Fubo upang i-escort siya na nagsasabing hinihintay siya ni Lord Tian. Pagkatapos nito kinunan sila ng isang photographer ng ilang larawan at biglang nang lapitan siya ni Tian, Euro itinulak niya ito na pagtantong alam niyang nagsinungaling ito sa kanya ngunit nagtataka kung bakit siya pinakasalan. Naalala niya ang isang alaala mula sa kanyang nakaraan ibinulong sa kanya ang tungkol sa kung paano siya ipinagtanggol nito sa paaralan laban sa 4 na bata sinadyang magpanggap na mayaman at kung paano nakawan siya ng isa sa kanila habang iniligtas siya. Araw-araw siyang nag-aalok ng ice cream noon at ngayon pinakasalanan niya ito. Nang matapos niya ang kanyang talumpati tinawag niya itong scoundrel ngunit ipinaliwanag niya na ang hadlang sa Phongkun ay maaaring pigilan ang pagsalakay ng mga masasamang demonyo at bilang tagapagmana ng kastilyo hindi niya madaling iwan si Feng kaya't naghintay siya sa kanya ng mahabang panahon at ngayon ay gusto niya itong maging may bahay ng Feng City kasama niya. Sinabi niya sa kanya na hindi siya pumunta sa lungsod para sa pakikipag-ugnayan sa oras na ito ngunit upang makakuha ng isang piraso ng espiritu Shu Tian, Euro upang sirain ang selyo at iyon ang kailangan niyang gawin ngayon. Malungkot niyang binitawan ang kamay nito na pagtantong ito ang tunay niyang plano na nakulong siya sa bitag ng pag-ibig at biglang sinabi sa kanya na hindi sila maaaring magkasundo sa ngayon. Nagulat siya sa paglapit sa kanya dahilan para tuwang-tuwa ang photographer na sa wakas ay nakakuha na siya ng espesyal na larawan. Inutusan si Fubo na ipahayag ang pagbati sa mga bagong kasal sa buong lungsod at ang larawang iyon ay kumalat sa lahat ng dako. Nakita ito ni Shing at Osha mula sa kung saan at sa sandaling iyon ikinonekta ni Osha ang lahat ng nangyari sa kanila sa pinagdadaanan ni Xiao na pagtantong nasa panganib siya. Sa kabilang panig naisip ni Yuan na mabuti na ang mga larawan ay kumakalat sa buong kalye ngunit alam ni Rong na sila ay nakunan ng walang dahilan at si Xiao ay nag-iisa sa kastilyo. Hindi naman imposibleng naloko sila. Sa kastilyo galit na inutusan ni Xiao ang photographer na tanggalin ang larawan ngunit bigla siyang pinasuko ni Tian gamit ang kanyang mahika na nagpakalma sa kanya.
Ibinulong niya rito na hindi na siya papayag na makipagsapalaran muli. Ang isang anunsyo ay lumitaw sa mga lansangan tungkol sa kasal ng batang Panginoong Tian kay Miss Xiao na nagsasabi na ang seremonya ay magaganap sa pangunahing bulwagan na may mga kinatawan mula sa buong Fengshan City na inimbitahan. Sinabi ni Yuan na sinabi ni Xiao na magpe-perform siya sa araw ng kasal kaya malamang na mahusay siyang gumanap. Kinastigo siya ni Rong at hiniling na mag-isip ng paraan para makalusot sa palasyo at sinabi niya sa kanya na diretso silang lalapit dito. Samantala may kausap na isang binata ang isang lalaki nang biglang sumulpot si Rong sa kanilang harapan at tinanong kung pwede siyang umupo sa kanila. Tinanggap nila siya. Habang nakaupo kasama nila nag-spell siya at dinala ang kanilang mga imbitasyon sa kasal ng Young Lord. Pagkatapos ay tinanong niya sila tungkol sa mga pasyalan na dapat makita sa lungsod dahil naglalakbay siya at gusto niyang sulitin ang kanyang oras. Sinabi sa kanya ng matanda na ang pinakamahalagang bagay sa lungsod sa mga araw na ito ay ang kasal ng batang Panginoon at dahil mayroon itong imbitasyon maaari niya itong samahan. Ngunit tumutol ang kanyang kasama sinabing sasamahan siya nito at nagsimula silang magtalo. Sa oras na matapos silang mag-away natuklasan nilang nawala siya sa kanilang mga imbitasyon. Sa kabilang banda sinabi sa kanya ni Yuan na bumalik siya sa pagnanakaw ng mga bagay muli sa pamamagitan ng pagkuha ng mga imbitasyong iyon ngunit hiniling niya sa kanya na isipin kung paano ipasok ang espada sa palasyo sa halip na isipin ang kanyang ninakaw. Sinabi niya sa kanya na siya ay isang nagbebenta ng armas kaya ginawa niya ang kanyang espesyal na kutsilyo mula sa dugo ng halimaw. Buong pagmamalaki niyang idineklara na siya ang magiging asawa ng dealer. Samantala dinakip ng mga gwardya sina Asha at Shing at itinapon sila sa isang selda nagtatanong kung paano sila ng ahas na pumasok sa lugar. Sinabi ni Shing na kaibigan sila ng nobya ng Young Lord at sasali rin sila sa pagdiriwang. Sinabi ni Asha na siya ay isang espesyal na doktor para kay Xiao dahil siya ay dumaranas ng kakaibang random na karamdaman at nangangailangan ng mahiwagang paggamot sa tamang panahon dahil siya ang nobya ng Young Lord kung siya ay magkasakit sa panahon ng kasal ito ay masisira sa mga gawain ng Young Lord. Sa sandaling iyon dumating ang isa sa mga gwardya at ibinigay sa kanyang kapitan ang mga recording ng surveillance na nagsasabi na talagang pumasok sila sa lungsod kasama si Xiao na nag-udyok sa kapitan na turuan siyang ipaalam kay Lord Tian. Sa kabilang panig ang mga paghahanda ay ginagawa sa bulwagan ng piging. Tiningnan ni Tian ang kanyang larawan kasama si Xiao sinabing iyon ang kanyang pinakamagandang larawan at sinabi nito sa kanya na siya ay mukhang gwapo rin. Noon lang may ibinulong kay Tian ang isang gwardya at inutusan niya si Fubo na alagaan si Xiao hanggang sa bumalik ito pagkatapos ay hiniling na hintayin siya. Sa selda tinanong ni Shing si Asha kung si Xiao ay talagang may sakit na neurological at tiniyak ni Asha na ayos lang siya at nagsisinungaling lang siya sa kanila. Pagkatapos nito nagtanong siya tungkol sa banal na bakal at kinuha ito ni Asha para sa kanya. Sinabi ni Shing na ito ay mabuti dahil sigurado siya na ang kapayapaan ng mga kaluluwa ay nakatago sa isang lugar sa lungsod. Mabilis na pumunta si Tian sa selda at sinabi kay Asha na binigyan niya siya ng pagkakataong umalis ngunit tila determinado siyang magdala ng gulo sa kanyang sarili. Nagalit si Shing at tinanong siya kung ano ang ginawa niya kay Xiao ngunit sinabi niya sa kanila na hindi na nila siya makikitang muli dahil magiging nobya na siya sa loob ng ilang oras at mananatili sila sa Fengshan magpakailanman. Sumigaw si Shing na imposible ito dahil hiniling sa kanya ni Xiao na hanapin ang kapayapaan ng mga kaluluwa. Nagsalita si Asha sinabing kahit na si Xiao ang magdesisyon na pakasalan ang sarili kailangan niyang masaksihan mismo ang kasal. Sinabi sa kanya ni Tian na sa kasamaang palad hindi siya makakakuha ng ganoong pagkakataon at pagkatapos ay nagsimulang makipaglaban sa kanila. Mabilis niyang ibinato sa kanila ang kanyang mahiwagang spell inutusan silang maging masunurin sa kanya at isuko ang kanilang kamalayan at kaluluwa. Ngunit nang subukan niyang kontrolin si Shing nagulat siya nang makitang lumalaban si Shing hanggang sa maubos ang lahat ng kanyang lakas at itinulak siya pabalik ng may lakas. Nagsimulang magtaka si Tian kung ano ang nangyari dahil halos hilahin ni Shing ang lahat ng kanyang espiritual na kapangyarihan ang kay Shu Tian. Magtatanong pa lang sana siya tungkol sa identity niya biglang tumalon si Asha sa harapan niya. Sinabi sa kanya ni Tian na wala siyang oras upang makipaglaro sa kanya pagkatapos ay mabilis na umalis sa selda at inutusan ang mga gwardya na huwag hayaang may lumapit sa selda na iyon nang walang utos. Gayunpaman nang siya ay lumabas nagulat siya nang makitang sinasalakay siya ni Asha at sinasaktan patuloy na ipinapaalala sa kanya na siya si Shing at hinihimok siyang tingnan siyang mabuti. Mabilis na nakipag-away si Asha kay Shing. Patuloy niya itong nilabanan ng mabangis dinaig siya ng kanyang mga kakayahan ngunit nawala ng malay si Asha at bumagsak sa lupa. Sa puntong iyon humingi ng tawad si Shing sa kanya at nagsimulang mag-isip kung ano ang kanyang gagawin dahil si Asha ay nasugatan ng mahiwagang puwersa at nawalan siya ng pakikipag-ugnayan sa kanyang nakatatandang kapatid at Lady Rong. Di nagtagal nagpa siyang umasa sa kanyang sarili ngunit mabilis na pinaalalahanan ang kanyang sarili na hindi siya katugma para sa Panginoon ng Kastilyo.
Bigla siyang nakarinig ng boses na nagsasabi sa kanya na mahina pa rin siya at natatakot. Galit na galit inisip niya kung sino ang nagsasalita at kung saang lugar siya naruroon. Sinabi sa kanya na siya ay nasa lupain ng kaalaman na isa ring kulungan ng kanyang kapangyarihan. Tinanong niya kung ang ibig sabihin ng taong iyon ay ang kakayahan ng espiritu at ang espiritu ni Tian. Lahat daw ng lakas niya ay nakakulong sa kulungang iyon at baka nakalimutan na niya kung sino siya. Gayunpaman tumutol siya nang maalala ang kanyang ligaw na anyo habang hinihigop ang kapangyarihan ni Tian, Euro iginiit na hindi siya isang halimaw. Pagkatapos ay hinarap niya ang boses sinabing hindi mahalaga kung sino ka. Pagkatapos ng lahat ako si Xing ang mangangaso ng demonyo. Biglang nakakita si Xing ng isang mahiwagang bakal sa kanyang kamay at nawala ang boses. Iniisip niya kung guni-guni lang ang nangyari at nagsimulang sumigaw para humingi ng tulong sa mga gwardya dahil nasa bingit na ng kamatayan ang kasama niyang si Osha matapos isumpa ng demonyo. Kung siya ay namatay ang kanyang buong katawan ay sesabog at sa gayon ang buong bilangguan ay sesabog. Lumapit sa selda ang isa sa mga gwardya bilang tugon sa paghingi ng tulong ni Xing. Nang makapasok ang gwardya sa selda hinampis siya ni Xing sa ulo hanggang sa mawalan siya ng malay. Sa sandaling iyon nagising si Osha at hiniling ni Xing sa kanya na hintayin siyang bumalik at iligtas siya pagkatapos ay mabilis na lumabas ng selda. Sa pasilyo litong-lito siyang nakatayo sinabing kakaiba ang kanyang nakita parang 2 beses na siyang dumaan sa lugar na ito. Bigla narinig niya ang boses ng emperador na nagsasabi sa kanya na ang selda ay napakakomplikado at walang nakakaalam kung saan dadaan ngunit matutulungan niya itong makaalis doon kung tutulungan niya itong i-unlock ang mga kandado ng gate. Tinanong siya ni Xing kung siya ay bilanggo din sa lugar na ito at kung paano siya aalis. Sumagot ang emperador na siya ang Panginoon ng lungsod ng Fengcon. Nagulat ito kay Xing at tinanong niya siya kung siya ang emperador ngunit bakit siya nakulong. Ipinaliwanag ng emperador na ikinulong siya ng kanyang anak na si Tian para makuha ang posisyon nagsisinungaling sa mga tao na siya ay nagninilay-nilay samantalang ang totoo hindi pa niya nakikita ang araw sa kulungang iyon. Sinabi ni Xing na walang pagkatao si Tian dahil ikinulong niya ang kanyang ama. Tinanong siya ng emperador kung mayroon siyang mahiwagang bakal. Tiningnan ni Xing ang bakal sa kanyang kamay at sinabing mukhang nakilala ko na ang tamang tao. Sa kabilang banda nakaupo si Xiao sa isang balkonahe nang lapitan siya ni Tian mula sa likuran sinabing nakabalik na siya. Malugod niya itong tinanggap ngunit hiniling niya sa kanya na patawarin siya sa pag-iwan sa kanya. Sa sandaling iyon ibinulong niya sa kanya na hanggat nasa Fengcon siya paprotektahan siya nito at hinding-hindi siya sasaktan. Sa selda sinimulan ni Xing na tanggalin ang mga tanikala ng emperador at sinabi sa kanya na mayroon siyang kapatid na pumunta sa Fengcon kasama niya upang bisitahin. Tinanong ng emperador kung bakit sila pumunta upang bisitahin siya at sumagot siya na sila ay mga mangangaso ng demonyo na tumutulong sa mga sugo mula sa mundo ng mga immortal na maghanap ng kapayapaan ng espiritu. Hindi nagtagal napalaya na niya ang emperador at sinabi sa kanya na inagaw ni Tian ang kanyang kasama na hiniling na sundan siya para malaman ang katotohanan. Sinabi niya na huhulihin niya si Tian at ihaharap sa hustisya. Sa ilang sandali ang emperador ay nasa labas ng bilangguan at sinabi kay Xing na dadaan siya sa bulwagan ng kasalan sa pamamagitan ng pangunahing hagdan. Ngunit nang magsimulang isagawa ni Xing ang plano pinigilan siya ng isa sa mga gwardya at tinanong kung bisita siya sa kasal hiniling sa kanyang katulong na tingnan ang invitation card ni Xing. Gayunpaman ipinaalam sa kanya ng assistant na si Xing ay ilegal na pumasok sa kasal dahil kilala niya ito. Mabilis siyang nagtanong tungkol sa partner ni Xing at inutusan ang partner ni Xing na magpakita ng sarili. Sa pag-corner pa lang nila biglang bumalot ang usok sa lugar at nagulat si Xing nang makita ang kanyang kapatid na si Yuan at Lady Rong nakaramdam ng sobrang saya dahil sa wakas ay nakabalik na sila. Pagkatapos nagtanong si Yuan tungkol sa disguised emperor at sinabi sa kanya ni Xing na siya ang Panginoon ng lungsod ng Fengcon na hinahanap nila. Nagulat si Yuan sinabi niyang alam niyang ang emperador ay nasa saradong pagsasanay nagmumuni-muni. Sinabi ng emperador na nahihiya siya sa sinabi ni Tian. Pagkatapos ay nagsalita si Xing sinabing ito ang plano ni Tian na ay pakulong ang emperador. Nagtanong si Rong tungkol kay Osha at sinabi niya sa kanya na siya ay nasa selda at mabangis siyang inatake kaya itinago niya ito hanggang sa mawalan siya ng malay dahil na brainwash siya ni Tian. Pagkatapos ay nahulaan ni Rong na baka na brainwash din niya si Xiao kaya naman pumayag itong pakasalan siya. Sinabi ng emperador na ang kasanayang ito ay kasanayan sa pagkontrol ng katawan. Sagot ni Xing kay Tian pala ang kapayapaan ng mga espiritu. Biglang inilabas ni Yuan ang kanyang kutsilyo at itinaas ito sa emperador na nagulat at tinanong si Yuan kung nakilala niya ang kutsilyong iyon. Sumagot ang emperador ito ang taybak ng demonyong mamamatay tao gawa sa itim na bakal. Ito ang sandata ng pinakamahusay na mangangaso ng demonyo sa mundo ngunit bahagyang naiiba ito sa orihinal nitong hitsura.
Sa sandaling iyon ibinaba ni Yuan ang kanyang kutsilyo at humingi ng paumanhin, sinabing siya nga ang emperador, ngunit marami pa rin siyang gustong itanong tungkol sa dobleng kutsilyo. Ngunit kailangan muna nilang ihinto ang kasal at iligtas ang kanyang mga kaibigan, kaya kailangan nilang pumasok sa bulwagan ng kasal na nagpapanggap na mga imbitadong bisita. Biglang sinimulan ni Yuan na hulihin isa-isa ang mga inimbitahang bisita. Pagkatapos ay mabilis na nagbago ang eksena at lumitaw ang aming mga bayani na ipinapalagay ang mga pagkakakilanlan ng mga bisitang pumapasok sa seremonya. Sinlabinlimang mabilis na lumipat ang eksena sa isang taong nagsasabing gusto niyang masaksihan ang kasal ng maliit na Panginoon ng Kastilyo. Sa seremonya nakatayo si Fobo na tinatanggap ang mga dumalo na dumating upang makibahagi sa kasal ni Tian Yu at ang sugo mula sa immortal na mundo na si Zhou Xiao, tinatanggap sila sa ngalan ng Panginoon ng Kastilyo. Kasabay nito nilapitan ni Rong si Yuan at sinabi niya sa kanya na pagkatapos mailigtas si Xiao, siya ang mananagot sa pagpigil kay Tian at hiniling na pumunta siya sa selda at hanapin kaagad si Osha. Sa sandaling iyon itinuro ni Xing ang isang lugar at sinabi sa kanyang kapatid na naroon si Osha. Sa kabilang panig hinimok ni Fobo sa entablado si Mr. Osha na panoorin kung ano ang kanyang sasabihin sa madla na nagsasabi na ang Fengcon ay palaging magiging isang nagniningning na lungsod at hinding-hindi babagsak. Samantala itinuro ni Rong ang kanyang mga salita sa Panginoon ng Kastilyo na nagtatanong kung ang paghahayag ng kanyang pagkakakilanlan ay nangangahulugan na ang hukbo ay nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Sumagot siya na ang masamang anak na si Tian ay gumamit ng mahika para kontrolin ang hukbo ng Fengcon kaya hindi sila makakilos ng walang ingat. Pagkatapos ay tinanong ni Yuan kung ano ang kanilang gagawin sa kasong iyon at sumagot siya na dapat nilang labanan si Tian ayon sa kaugalian ng Fengcon at pagkatapos ay magkakaroon ng pagkakataon na mahuli siya. Kapag naging magulo ang sitwasyon ibubunyag ng Castle Lord ang kanyang pagkakakilanlan para iligtas sina Xiao Ba at Osha. Hindi nagtagal lumitaw si Xiao sa platform ng kasal at tiniyak ni Yuan si Rong na nasa tabi niya at sinabing hindi niya ito hahayaan na pakasalan si Tian. Sa sandaling iyon tinanong ng pari si Tian kung gusto niyang pakasalan si Miss Xiao at sa sandaling itinuro ng pari ang kanyang tanong kay Xiao, tumayo si Yuan at sinabing ayaw niyang magpakasal, hinahamon si Tian na labanan siya. Nagsimulang magbulungan ang mga dumalo kung sino siya at nahulaan pa ng isa na dumating si Yuan para nakawin ang nobya. Sinaway niya ang mga ito, nagtatanong kung anong pagnanakaw, gusto lang niya ng patas na tunggalian. Pagkatapos ay nagsalita si Fobo at sinabing dahil may kalaban ang kasal dapat silang lumahok sa isang labanan ayon sa mga batas ng lungsod ng Fengcon. Di nagtagal nagsimula ang labanan sa pagitan nina Yuan at Tian, Euro na pinupuri ng mga manunood ang mga kasanayan sa pag-archery ng Young Master sa immortal na mundo na nagsasabing ang lahat ng kanyang mga kasanayan ay mahusay. Sa arena tinanong ni Tian si Yuan tungkol sa kanyang layunin sa tunggalian at tapat na sinabi ni Yuan na gusto niyang bawiin si Xiao. Samantala ililigtas ni Rong si Osha ngunit siya ay nasa ilalim ng impluwensya ng mahiwagang kapangyarihan at hindi tumugon sa kanya. Sinabi niya na ito ay tulad ng sinabi ni Yuan, si Osha ay nasa ilalim ng mahiwagang impluwensya at hindi niya alam kung paano ito aalisin kaya sinimulan niya itong hampasin sa mukha upang mabawi ang kanyang pakiramdam. Kasabay nito tumindi ang labanan sa pagitan ni Tian at Yuan habang si Xing ay pumasok upang iligtas si Xiao ngunit siya ay nabighani din. Sinabi ni Xing sa Panginoon ng Kastilyo na ipahayag ang kanyang pagkakakilanlan at susuportahan niya ito ngunit naramdaman niyang hindi pa dumarating ang oras at hiniling sa kanya na magtiwala sa kanyang nakatatandang kapatid. Sa kabilang banda ginamit ni Tian ang kanyang mahika laban kay Yuan at lumaki ang laban hanggang sa puntong sinabi sa kanya ni Tian na imposibleng matalo ang sangkatauhan. Gayunpaman si Yuan ang nag-provoke sa kanya, sinabi niya lang iyon para matakpan ang kanyang kahinaan dahil siya ay duwag. Sumagot si Tian na lahat ay nagsasabi ng magagandang salita ngunit sa larangan ng digmaan kung ang isang tao ay walang kapangyarihan na katumbas ng kanilang mga kalaban sila ay magiging isang bangkay. Sa labanan biglang sumulpot si Xing at hiniling sa mga dumalo na huwag malinlang sa mga salita ng batang Panginoon ng Kastilyo dahil nagsinungaling siya sa kanila para sa posisyon. Nagmumuni-muni ang nanalong emperador. Sa katotohanan ang emperador ay nakakulong ng malalim sa piitan. Nagtataka si Tian kung bakit aalis ng kulungan ang kanyang ama. Gayunpaman hindi alam ng mga dumalo kung ano ang pinag-uusapan ni Xing. Sa sandaling nagtipon-tipon ang mga gwardya naghahanda na suportahan si Tian, Euro na sinasabing tapat siya sa emperador, biglang lumitaw ang emperador na nagsasabi na si Xing ay ganap na tama. Sinubukan ni Tian na agawin ang trono at binalak na ay pakulong siya sa piitan. Upang makuha ang kanyang kapangyarihan nakipag-alyansa siya sa masamang sorceress na si Xing kahit na kinidnap si Xiao. Mabilis siyang lumingon sa mga sundalo, inutusan silang hulihin ang taksil ni Fengcon si Tian. Sa sandaling iyon pinalibutan ng lahat ng mga sundalo si Tian, Euro na hindi makapaniwala sa nangyayari.
Sinabi niya na ang kanyang ama ay nasa ilalim ng impluwensya ng demonyo ngunit ang ama ay determinado na hulihin siya. Pagkatapos ay sinabi ni Tia na ayaw niyang saktan ang mga tao ng Fengcon ngunit napilitan siya at gamit ang kanyang sibat at mahiwagang kapangyarihan ginawa niyang yelo ang lugar. Gayunpaman nagulat siya na hinahabol pa rin siya ni Yuan sinusubukang patayin dahil naniniwala siyang ligtas lang si Xiao kung papatayin niya ito. Ipinaalam sa kanya ni Tia na ang kanyang kapatid ay nalinlang at ang katotohanan ay iba sa sinabi sa kanya. Biglang may lumabas na isa pang katawan mula sa emperador nagsiwalat ng isang magandang babae na lumapit sa walang malay na emperador at nagtanong kung sa palagay niya ay kaya niya itong lagyan ng katawan ng isang immortal. Mabilis na nagbago ang eksena at sa nakaraan sinigawan ng emperador si Tia na bumabawi na ito ng lakas sa takot na hindi na siya nito makontrol muli. Hiniling niya kay Tia na ikulong siya ng malalim sa piitan bago niya maagaw ang kanyang katawan at kamalayan na nagtuturo sa kanya na ipaalam sa mga tao na siya ay nagmumuni-muni upang maiwasan ang gulat. Hiniling ni Tia na gamitin ang kanyang katawan ngunit tumanggi ang emperador sinabing magagamit niya ang espiritu sa loob ng kanyang katawan pagkatapos niyang mamatay na iniiwan si Fengcon sa kanyang pangangalaga. Tiniyak sa kanya ni Tia na paprotektahan niya ang lungsod ikukulong ang emperador sa piitan at inutusan si Tia na silyuhan ang lugar gamit ang mahika. Bumalik si Tian sa realidad at sinabi kay Yuan na nangako siya sa kanyang ama na paprotektahan si Fengcon. Mabilis na naganap ang mga pangyayari at habang nakikipaglaban si Yuan sa demonyong si Shuluo sinabi sa kanya ni Tia na ito ay walang kabuluhan dahil ang pag-atake ng Ice Spirit Gun ay walang epekto dito. Pinatawag ni Yuan ang espiritu ni Shu Tian, Euro at sabay nilang kinulong ang halimaw sa yelo habang ang mangkukulam ay lumapit kay Xing at nagtanong hindi ba sinabi sa iyo ng iyong kapatid kung paano namatay ang kanilang ama. Nagalok siya na hayaan siyang makita ito para sa kanyang sarili. Samantala sinubukan ng demonyo na patayin si Xiao ngunit si Tian ay sinaksak sa kanyang lugar at Damyugo. Tinanong siya ni Xiao bakit mo inialay ang iyong buhay para sa kanya. Sinabi niya sa kanya na gusto lang niya itong protektahan at ayaw siyang pilitin na manatili. Ipinaalala niya sa kanya na hindi niya nakalimutan ang kanilang kasunduan at alam niyang naghihintay ito sa kanya ngunit nag-aalangan lang siya. Binigyan niya ito ng isang bagay na hinihiling sa kanya na panatilihin ito upang maprotektahan siya sa hinaharap at hindi nagtagal nahulog siya sa lupa. Natalo ni Yuan ang demonyo at pinanood ng mangkukulam ang eksena ng may nagniningning na mga mata pagkatapos ay nagsimulang iguhit ang espiritu ni Shu Tian patungo sa kanya. Nang subukang salakayin siya ni Yuan bigla niyang nakitang pinuprotektahan siya ni Xing at galit na tinanong siya ano ang ginawa mo sa kanyang kapatid. Sinabi niya sa kanya na siya ay pag-aari niya ngayon at mabilis na hiniling ang kanyang pagsuko nagtatanong hanggang kailan ka makakatagal. Bumagsak lahat ng kasama mo. Gayunpaman isinakripisyo niya ang kanyang dugo sa pangalawang pagkakataon at nagsimulang makipaglaban muli sa demonyo. Sa sandaling sasaksakin na niya ang kanyang puso nagpakita ang kanyang ama at sinabi sa kanya ang sekreto upang talunin ang demonyo. Bigla niyang inatake muli ang demonyo at inutusan ang mangkukulam na palayain si Xing o papatayin niya ito ngunit kinokontrol niya si Xing gamit ang kanyang mahiwagang mga sinulid kaya hinampis niya ang kanyang kapatid para sa kanya. Mabilis na naganap ang mga pangyayari na hiniling ni Xing sa kanyang kapatid na patayin siya at ipaghiganti siya at ang kanilang ama ngunit ginulat sila ng mangkukulam sa pagsasabing naghanda siya ng libingan para sa kanila gamit ang kasanayang mangangaso ng demonyo. Tinanong siya ni Yuan paano mo nalaman ang kasanayang iyon. Bigla niyang itinulak si Xing palayo piniling isakripisyo ang sarili at hindi nagtagal ay humugot ng lakas si Xing at nagbagong anyo sa ibang tao. Napaatras ang bruha nang makita siya nagtanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Sinabi niya sa kanya na siya ang hari ng ika-6 na mundo. Sa ilang sandali na kontrol niya ang kanyang katawan at sinabi sa kanya na dahil hindi niya iginalang ang hari dapat siyang parusahan pagkatapos ay itinusok ang kanyang sibat sa kanyang katawan na nailigtas ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay nagpakita ang emperador at nakita ang kaguluhang dulot ng mangkukulam at tumayo silang lahat sa harap ng libingan ni Tian. Mabilis na nagbago ang eksena at sinabihan sila ng emperador na pumunta sa bundok Shumi dahil doon nila makikita ang lahat ng kailangan nilang malaman. Tanong ni Yuan hindi ba ito ang lugar ng dugo ng Diyos? Kinumpirma ito ng emperador ngunit ipinaliwanag na puno ito ng maraming masasamang demonyo. Sumagot si Osha na pagkatapos ng huling mahiwagang labanan walang direktang paraan upang makarating doon kaya sinabi sa kanya ng emperador na tutulungan niya sila at lumikha ng isang sagradong daanan para sa kanila na sinasabi na pagkatapos nilang tumawid sa pintuang ito kailangan nilang umasa sa kanilang sarili. Pagkatapos ay bumaling siya kay Xiao sinabi sa kanya na ang gate na ito ay magbubukas kapag siya ay bumalik dahil si Feng Kun ay maghihintay sa kanya magpakailanman at ipinangako niya sa kanya na siya ay babalik.